Masarap na sana ang buhay ni Eloisa sa rest house na pinagbabantayan sa kanya ng isang tiyahin. Ngunit naputol ang maligayang araw niya nang dumating ang may-ari niyon, si Jared Vizcara. Desidido siyang pakisamahan ito ng mabuti kahit pa napansin niyang masyadong iritable ito. Muntik pa nga siyang palayasin ito dahil sa isang pangyayari. Pero nang may sumulpot na batang babae na nag-anunsyo na anak ito ni Jared, biglang kinailangan siya nito. Bilang ano pa nga ba kundi yaya ng anak nito? Bagamat mainitin ang ulo ni Jared, hindi naman niya may pagkakaila na malakas ang karisma nito. Hindi niya maiwasang ambisyonin na maging mommy ng anak nito. Ang kaso, lumabong ang sitwasyon nang dumating sa rest house ang tunay na ina ng bata. Pumikit si Eloisa pagkatapos ng tikman ng tinola ng luto niya. Walang karne na manok iyon pero alam na niya kung paano kokopyahin ang lasa ng manok sa pamamagitan ng herbs. Buong buhay niya, ovo-lacto-vegetarian siya. Ibig sabihin, kumakain siya ng eggs at dairy products pero hindi ng karne ng hayop. Tinanggal niya sa apoy ang kaserola at ang takurin naman ang isinalang niya. Sira ang heater sa banyo kaya nagpapainit siya ng tubig na gagamitin niya sa paliligo mamaya. Nasa Baguio siya. Sa isang neo-Victorian rest house sa pinangangalagaan ng tiyahin niyang si Tita Luigi. Kapatid ito ng kanyang ina. Na-ospital ang asawa nito kaya umuwi muna ito sa Bulacan. Pinakausapan siya nito na kung maaari siya muna ang tumao sa rest house. Total daw matagal na niyang gustong magpunta ng Baguio. Totoo yun. Pangarap niya makapagbakasyon sa Baguio para matakasan niyang init sa Metro Manila kahit pansamantala lang. Sa Marikina nakatira ang pamilya niya. Mabuti na lang pumayag si Rona at Rina magbakasyon sila ng 2 linggo. Partners niya ang dalawa sa spa salon na itinayo nila sa Marikina. Kambal ang mga ito taging classmates niya mula elementarya hanggang high school. Sa mamantasyan sa sugot nila nagkahilehiyo ang mga ito. Siya naman ay sa UP Manila. Kahit di na sila magkakasama ng kolehiyo na natili pa rin sila magkakaibigan. Nang matapos sila sa parehong taon na pagkasundo nilang magtayo ng negosyo. Marami kasi silang narinig mula sa mga kabatch nila tungkol sa paghihirap ng mga ito na makahanap ng trabaho. Naisip nilang bakit di na lang sila magbigay ng trabaho sa mga sarili nila. Sa paraang yon hindi na nila kailangan makipagkompetensya sa libo-libong fresh graduates. Nagsisimula na makilala ang spa salon business ng mga panahong yon. At dahil wala pa niyon sa lugar nila, naisipan nila na sila ang unang magtayo niyon. Dumalo sila sa iba't ibang seminar at short courses sa panggugupit ng buhok, pagfa-facial at pagfa-foot spa. At para masimulan ang binabalak ng negosyo nang hiram sila ng puhunan sa mga magulang nila. Sa totoo lang, malit na ang ginamit nilang startup capital. 30,000 lang kasama ng pandeposito sa pwesto nila. Sa Divisoria sila namili ng mga gamit para makamura sila. Ang kauna-unahang mga naging customer nila ay pamilya, kamag-anak at mga kaibigan nila. Hindi nagtagal, naging parokyanan nila ang buong barangay. Kilala sila ng halos lahat ng mga kabarangay nila. Maliban doon, isa pang dahilan kung bakit sila dinarayo dahil pinapasaya nila mga customers nila. Kapag may problema mga ito, tinutulungan nilang makaisip ng solusyon. Kapag malungkot ang isang customer, halimbawa, dahil sawi sa pag-ibig, binibigyan nila to ng encouraging words at bagong pag-asa. Kung wala namang partikular na mabigat na dinadala ang isang customer, kinakwentuhan pa rin nila tungkol sa showbiz, palabas sa telebisyon, bagong online game, depende sa kung anong hiling nito. Dahil galing nila sa pakikisama sa customers o masenso ang spa salon nila, nakalipat sila sa mas malaking pwesto, nasa harapin ng kalsada para mas accessible. Nag-hire din sila ng interior decorator. Ang mga gamit at equipment nila galing ng France. Mas marami na rin silang ino-offer na services. Kumuha sila ng 2 esthetician at 4 na hairstylist na makakatulong sa kanila. May narinig siyang sasakyang bumubusina sa labas. Hindi niya pinansin yon dahil malamang hindi para sa kanyang businang iyon. Maya-maya may narinig naman siyang mga katok sa pinto. Kung sino man ang kumakatok na iyon, tila walang pasensya yun. Sandali! Wika niya. Mahaba-haba ring lalakarin mula sa kusina patungo sa main door. Palakas ng palakas ang katok. Parang nais ng gibain ng kung sino mang nasa likod niyo ng pinto. Grabe naman ang taong to. Di makapaghintay. Sa loob-loob niya. May lalaking nakatayo sa labas. Hinagol ng tingin ito upang bestahan. Malaking tao ito. 6-footer yata. May kalakihan ng katawan. Hindi ba puti, hindi rin maitim. Hindi niya masyadong gwapo, hindi rin pangit. Pero may dating. Aniya sa isip. Sino sila? Tanong niya. No, who are you? Walang bahid ng politeness ang pagtatanong nito. Rude, sa madaling sabi. Ako si Eloisa at ako nagbabantay sa rest house ito. Ikaw, sino ka? I am the owner. May papakita ka bang pruweba? How about you? May papakita ka bang pruweba na ikaw ang caretaker ng rest house ko? Hindi siya dapat ma-caught off guard sa tanong nito. Pero nakaka-intimidate ito. Masyadong brusko. Pinagmasa nito ang mukha niya. His gaze moved from her eyes down to her lips. Open the door.
Utos ito sa kanya kapag Juan. Magpakita ka muna ng pruweba na ikaw ang may-ari ng rest house. Baka ginagamitan siya ng taktika nito. Baka ini-intimidate lang siya nito para gawin niyang gusto nito. Kinuha nito mula sa backpocket ng pantalon nito ang wallet. Iniharap nito sa kanya ang ID nito. Jared Vizcara, nakasulat doon na marahil ay pangalan nito. Napatingin ulit siya rito. Ito pala ang amo ni Tia Lucci. Hindi niya inaasahan na bata pa pala ito. Well, hindi naman napakabata. Sa tansya niyang nasa 28 pataas ang edad nito. Ang inaasahan niya nagmamayari ng rest house na iyon ay may edad na. Tinanggal niya ang kadena sa pinto. Pasensya na, nag-iingat lang ako. Hindi ito nag-abalang tumugon. Hindi tuloy niya masabi kung tinanggap nito ang paghingi ng paumanhin o hindi dahil galit pa rin to sa pagdududa niya rito. Pamangkin nga pala ako ni Tia Lucci, yung totoong caretaker dito. Kanina kasi parang nagduda rin to sa pagkatao niya kaya nilinaw niya rito kung sino siya. I already told sa Remsans. Ano to, tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Tumapat sa master's bedroom at binuksan ang pinto niyon bago pumasok. Nagkukulong na ito sa silid pero naiwan pa rin sa sala sa lahat ng dinaanan nito ang presensya nito. Ganon kalakas ang dating nito. It was the first time she met someone like him. Siya nga pala si Mr. Vizcara na tinutukoy ni Tia. Pagkausap niya sa sarili, nag-alala siya dahil sa pagdating na may-ari ng rest house. Para na ang bakasyon niya. Hinintay ni Eloisa nang baba si Jared buhat sa master's bedroom. Mag-iisang oras na siya nakaupo sa sofa ay wala pa rin siya makitang senyales kung lalabas pa ito. Mukhang natutulog na yata ito sa loob. Pwede rin namang may ginagawa ito. Baka may kausap sa telepono o naglilinis. Lalaking gano'n kabrusko maglilinis ng kwarto? Yeah, right. Patuya ng isip niya. Tumayo siya at lumapit sa master's bedroom. Tinapat ang tenga sa pinto at pinakaramdaman ng tao sa loob niyon. Napaigtad siya nang biglang bumukas iyon. Huling-huli siya ni Jared. Kumurot ang noo nito. What were you doing? Nagkanda-utal siya, pero hindi niya mapapasyahan kung iyon ay dahil sa pagkapahiya o dahil nakita ulit niya ito. Hindi naman gwapo isang artista ito pero nakaka-starstruck to. Pinapakiramdaman ko kung gising o tulog ka. Iyong lunch kasi lumamig na. Naisip niya kaninang hindi yata tama kung kakain siya mag-isa. Naroon siya sa bahay na pagmamayari nito kaya dapat na siya makisama at mag-adjust dito. Tumingin to sa relo nito na mamahalin ng brand. Pagkatapos ay tumango ng bahagya. Nagtungo ito sa dining room. Sa kitchen ako nag-set ng table. Saan niya? Mas convenient kasi roon. Pero kung gusto mo dito kumain, ililipat ko na lang dito mga pinggan. Never mind. Napasunod ulit siya rito na maglakad ito. Patungo sa kusina. Kinapa niyang kasirola. Mainit pa rin naman yun. Nagsalin siya ng ulam sa malaking malukong. Nalagyan ng kanin ng isang serving plate at ipinato ang mga yun sa ibabaw ng mesa. Kain na tayo. Yaya niya kay Jared pagkatapos ay magkain. Wala pa rin kakilos-kilos ito. Tila hinihintay na pagsilbihan niya ito. Nadampot tuloy niya na wala sa oras ang serving spoon upang lagyan ng tinola, ang kanin at pinggan ito. Naglagay na rin siya sa maliit na bowl at binigay yun dito. Thanks. Wika nito pero parang automatic na lang paglabas niyon sa bibig nito. He started to eat. Aral ang kilos ito. Halatang sanay kumain sa mamahaling restaurant. Nakataas ang mga braso nito at hindi nakapatong sa mesa. Hindi rin to yumuyuko tuwing sumusubo ito. Parang ang hirap yatang gawin yun nang hindi nahuhulog ang laman ng kutsara. Tinigilan na niya ang pagmamasid dito. Uupo na sana siya pero umatras na may mapagtanto siya. Siya ang pinansamantalang kahalina ni Tia Lucci bilang caretaker ng rest house. Ang ibig sabihin niyon, amo niya sa Jared. Yun ang dahilan kung bakit tinintay nito kaninang pagsilbihan niya ito. Damn! Nagtingin ito ng taas sa kanya. What's the problem? Wala po. Great. Sa Marikina siya ang boss. Pero doon naging muchacha siya. Yun ang napapala ng mga mapagsamantalang taong kagaya niya. Agad kasi siyang pumayag na pakiusapan si Tia Lucci na pumatit dito. Ang akala niya, puro pasarap buhay ang mangyayari sa kanya. Oras na nasa bagay na siya dahil ang sabi ng Tia Lucci, minsan lang sa isang taon dumarating sa rest house ang amo nito. Hindi niya isinaalang-alang ang posibilidad na maaring mapatapat sa pagbabakasyon niya roon ang pagdating ni Jared. Kasalanan mo kaya magtiis ka ngayon, Eloisa. Wika niya sa sarili. May kailangan ka pa? Gusto mo ng patis? Mag-aalang pang tanong niya. No, maupo ka. Sumabay na rin ka sa akin dahil may tatanong ako sa iyo. Kahit paano na-relieve siya. Kanina pa kasi talaga niya gustong kumain bago pa man ito dumating. Sinabi mong ikaw pumalit kay Aling Lucci. Nasaan siya? Tanong nito. Hindi ba niya nasabi sa iyo? Hindi ko itatanong kung nabanggit niya. Ang suplado. Umuwi si Tia Lucci sa Bulacan dahil nagkatengke si Tio Waldo. Na-ospital ito ng 5 araw. Nalabas na ito ngayon ospital pero binabantayan pa rin ni Tia Lucci sa bahay nila.
Maayos-ayos na ang kalagayan ni Tia Waldo at kung tutuusin, maaari nang umakyat ulit sa bago si Tia Lucci. May mga anak ang mag-asawa na maaaring tumingin-tingin kay Tia Waldo. Ngunit dahil nasa malayong lugar ang trabaho ni Tia Lucci at minsan lang ito umuwi sa Bulacan, nag-guilty ito sa sinabi ni Tia Waldo. Pakiramdam nito ay may kasalanan kung bakit nakagat ng lamok na may dalang dengue ang asawa nito. Umiyak ito na magkausap sila. Mas inuna pa rin itong pangalagaan ng bahay ng ibang tao samantalang ang paligid ng bahay na tinitirhan ng sariling pamilya nito ay hindi nito magawang asikasuhin. Kaya ngayon nahihirapan itong iwan uli ang pamilya. Ilang araw na rin ito nagja-general cleaning sa bahay ng mga ito. Alam mo ba ang address ni Aling Lucci? Oo, isulat mo mamaya. Pwede ko bang itanong kung anong gagawin mo ron? Na-ospital ang asawa niya. Siguradong naubos ang panggastos nila. Ipapadala ko sa kanya ang sweldo niya sa mga susunod na buwan. Kahit may taglay na kasupladuhan ay malambot din pala ang puso nito. Parang nawala sa peso ang puso niya na mapansin ang nakamasid ito sa kanya. Ano ba namang klase mga mata nito? Bakit nakakapasang tumingin ng mga yun? Sa Bulacan ka na rin ba nakatira? Nandun ang hometown ko pero sa Marikina ako lumaki. Anong dating trabaho mo? Hindi ka papalit sa posisyon ni Aling Lucci dito kung may trabaho ka pa sa Marikina. Saan ka ba dati nagtatrabaho? Sa isang salon. Naisip niyang hindi maganda ipagtapat dito na nagbabakasyon lang siya sa rest house nito. Baka magalit pa. Nai-imagine na niyang sasabihin nito. Ginagawa mong bahay bakasyonan mo ang rest house ko? Anong karapatan mo? Kahit na-imagine lang ngayon, natakot siya sa itsura nito kapag galit. Nasimple lang na siya kung paano ito magalit. At ayaw niya na niyang masaksiyan ulit yun. Ano ka ron? Hairstylist? Oo. Hindi ka ba natanggap sa ibang beauty salon? Ang alam lang yata yan salon o beauty salon o parlor. Parang hindi ito aware na may iba't ibang klase ng salon na nag-e-exist katulad ng spa salon, nail salon at kahit pet salon meron na. Kung sa bagay, may excuse ito na hindi maging aware sa mga ganong bagay dahil lalaki ito. Makakapag-apply naman ako sa iba pero pinakausapan ako ni Tia Lucci na dito muna ako para mabantayan ni si Tia Waldo. I see. Wika nito habang hinahalo ng sandok ang malukong ng ulam. Tila may hinahanap doon at alam na alam niya kung anong hinahanap nito. Ano bang klaseng tinola ito? Parang nalulokong tanong nito. Pagkatapos silang kumain, nagtungo si Jared sa sala. May kausap na sa cellphone nito na hanggang nang mga sandaling iyon ay kausap pa rin ito. May palagay si Eloisa may kinalaman sa trabaho ang pinag-uusapan ng mga ito. Naorinigan niyang binanggit ni Jared ng pangalan ng kumpanya na Clover Corp. Pamilyar siya sa film na iyon dahil empleyado rin ng isang regular customer nila sa spa salon. Sigurado siyang executive si Jared sa Clover Corp. Nasa tipo nitong successful ito. It showed on his confident galt. Ang ordinaryong tao lang palagi niyang nakakasalamuha kaya parang tinubuan siya ng pagkanga kay Jared. Parang ang sarap dumikit sa mga kagaya nito. Parang ang dami niyang malalaman ditong pasikot-sikot sa negosyo at pati na rin sa buhay mismo. Natitiyak niyang hindi interesado sa mga paksa na may kinalaman sa Pinoy Big Brother tulad ng mga customer na sa spa. Napabuntong hininga siya. Napaka-sucker talaga niya sa mga lalaking konyo on the dame. Nung nasa high school siya, nagka-crush siya sa classmate niyang anak na may-ari ng pribadong eskwelahang pinasukan niya. Natutuwa siya rito dahil bagamat lalaki, pinong kumilos at magsalita ito. Lalo na kapag may mga babae sa paligid. Palaging plansyado ang uniforme nito at makintabang sapatos. Attorney nga ang tawag nila sa mga klase nila rito. 4 na taon niya naging crush ito pero hindi siya napansin o niligawan nito. Ang hindi pa rin nagbabagong palasa sa lalaki. At dahil mas lumawak ang social circle, nagkaroon naman siya ng mahigit na isa. Pero unang tumibok ang puso niya kay Miguel nung 3rd year college siya. Kagaya niya, finance student ito. Nagkasama sila sa isang school organization. Nung una, madalas lang sila nag-uusap dahil nga palagi sila nakikita. Nang tumagal, niligawan na siya nito at nagsimula ng mga pasaling at friend invitations. Itinulak siyang matalik na kaibigan na sagutin ito. Ang mayroon namang ito, baka raw magbago pa ang isip ng lalaki. Miguel was her first boyfriend, first love, and first heartache. Sa 5 buwan kasing tinagal ng relasyon nila ay nalaman niyang may tendency itong mahulog ang loob sa babaeng madalas na makasama nito. It so happened na may babaeng patay na patay rito at pilit inilapit ang sarili dito. Nagkataon ding mas magandang babaengan kaysa sa kanya kaya naagaw nito si Miguel. Hindi pangit na naging paghiwalay nila ng ex-boyfriend niya. Batid niyang hindi na siya nagmamay-ari sa puso nito kaya pinakawalan niya ito. Isa pa, hindi naman siya iskandalosong tao. Ayaw niya ng away o gulo. Napabuntong hininga uli siya. Matagal na panahon na mula nang may huling magpaalala sa kanya kay Miguel. Pagamat hindi siya masyadong bitter sa breakup nila, ayaw niyang naaalala ito. Naandun pa rin kasi ang disappointment. Nag-invest siya ng emosyon sa relasyon nila ngunit nauwi sa walang lahat ng yon nang maghiwalay sila. Dahil siguro doon kaya hindi na ulit siya nagka-boyfriend.
Kapag may naniligaw sa kanya, hindi niya binibigyan ng pag-asa mga iyon para kusa lang huminto sa panunuyo sa kanya. Isa pa, hindi rin naman niya type ang mga ito. Aalis ako. Nalingon niya si Jared sa entrada ng kusina. Nagugas siya ng mga pinagkainan nila. Saan ka pupunta? Manila. Ilak mo ang pinto. Babalik ka pa ba? Gusto niyang itanong yun dito pero parang wala sa lugar. Para dito caretaker lang siya ng rest house nito. Ano bang pakialam niya sa schedule ng mga plano nito? Pero pinagtataka niya kung bakit babalik na agad ito sa Maynila gayong kadarating pa lamang nito. Hindi bale sana kung nasa Laguna lang sila. Ang kaso Baguio yun. Sumunod siya rito nang lumakad ito. Lumabas ito ng pinto. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Pinagmasdan nito ang mukha niya. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng mga pisngi dahil sa ginawa nito. Ano ka ba naman, Eloisa? Natural na tingnan ka niya sa mukha dahil may sasabihin pa yata siya sa'yo. Masyado ka talagang ambisyosa. Huwag kang magkakapasok ng ibang tao. Mag-isa ka lang, baka mapahama ka. Bili nito. Oo. Mabutit na unawaan pala nito ang ginawa niya kanina na paghahanap dito ng pruweba na itong may-ari ng rest house sa isa lang pag-iingat. Hindi siya tumitinag sa kinatatayuan niya habang nakatanaw pa niya ang paalis sa sakyan nito. Napangiti siya. Concern siya sa akin. Alam niya na kahit siguro kay Tia Lucy sasabihin din ni Jared ang mga katagang sinabi nito sa kanya bago ito umalis. Gayon pa man masarap pa rin mangarap na may ibang kahulugan yun. So ambisyosa ako. Sue me! Namasyal si Eloisa sa Baguio pati na rin sa mga kalapit lugar niyon na mga sumunod na araw. Nagdala siya ng digital camera. Ipapakita niya kina Ron at Rina ang shots na kinuha niya pagbalik niya sa Maynila. Sigurado siyang maiinggit ang mga ito sa kanya. Gusto nga sanang sumama ng mga ito sa Baguio pero hindi maaari dahil kailangan may maiwan sa spa salon. Nagkasundo na lang silang tatlo na sa susunod ng mga ito ang magbabakasyon sa kahit anong lugar na gustong puntahan ng mga ito at siya naman ang magbabantay sa spa salon. Habang nagtutour, nakikita siya ng jeepney na patungo sa Sagada. Impulsively, sumakay siya roon kahit wala siya plano magpunta na Sagada. Pero nang makarating siya sa lugar na iyon, wala siyang pagsisisi. Pakiramdam niya ang lapit-lapit niya sa langit. At sinong taong hindi gustong makarating o makita ang langit? Naalala rin niya ilang eksena sa pelikulang Don't Give Up on Us na pinagbibidaan ni Judy Ann Santos at Paulo Pascual. It was one of our all-time favorite movies. Nagpalipas siya ng gabi sa Sagada kasama mga katutubong naninirahan doon. Umaga na siya tumulak pabalik sa Baguio. Ipinarada ni Jared ang Ford Links niya sa harap ng rest house. Na-acquire ng Clover Corp ang bahay na iyon 3 taon na nakakaraan bago siya nagka-interest doon. Bibilin sana niya iyon sa kumpay nila pero kusa niyang binigay sa kanya ni Dante at Malcolm, ang dalawa pa sa founding members ng Clover Corp. Pinag-iba niya ang lumang bahay na nakatayo roon at pinatayuan ng bago. Tuwing nais niya mag-relax, doon siya nagpupunta. Noong isang araw, plinano niyang doon magpalipas ang weekend. Pero tumawag ang sekretary niya sa kanya at sinabing hinahanap daw siya ni Mr. Lau, ang Filipino-Chinese owner na matagal na nilang kanausap upang ibenta sa Clover Corp ang malawak na lupain nito sa Antipolo. Katabi yun ang subdivision na tinadeho ng Clover Corp. Sa sandaling mabili nilang lupain ni Mr. Lau, gagawin nilang extension yun subdivision. Wala pang kasiguruhan na naging pag-uusap niya ni Mr. Lau. Malaki ang halagang hinihingi nito at bagamat kayang ibigay ng Clover Corp, ay hindi niya pinagbihan ito sa halatang gusto nito. Batid niyang nalulugi na halos lahat na negosyo nito at ang Clover Corp ang naisip itong gatasan sa kasalukuyan para isalba ang mga negosyo nito. Kapag nahimasmasan nito, ipapayag nito ibenta sa kanilang lupain nito sa halagang iniaalok niya. Mas maganda pa rin ang alok niya kaysa sa ibang developers kaya nasisiguro niyang tatawag ulit sa sekretarya niya sa mga darating na araw. Tinago niya sa bulsa ang susi ng sasakyan niya at naglakad patungo sa rest house. Natigilan siya sa pagkakpang na mapansin niya ang wheel track sa driveway. Base sa mga bakas, masasabi niyang malaking sasakyan ang dumaan doon. It could be a truck. Napaka-unusual na may dumaang truck doon dahil private property yun. Kinutuban siya. Hinawakan ng door handle. Sira iyon. Lalong lumakas ang kutob niya. Nang itulak niya ang pinto'y nag-igting ang mga bagang niya. The living room was empty. Eloisa! Sigaw niya. Ilang beses niyang tinawag ang pamangkin ni Aling Duchi ngunit wala ito. Saan nagpunta magaling na babaeng yun? Dumating na si Jared. Wika ni Eloisa sa isip na makita niya ang sasakyan nito na nakaparada sa labas ng rest house. Para nagkaroon ng pakpak ang mga paa niya sa bilis ng paglalakad niya. Pero natigilan siya pagpasok niya sa loob dahil bumuglaw sa kanya ang walang lamang sala. Saan napunta mga gamit? Maglilipat ba si Jared? Bumukas ang pinto ng master's bedroom at lumabas doon si Jared. Nang makita niya ang madilim na mukha nito'y luminaw sa kanyang lahat. Hindi ito maglilipat. Napasok ng magnanakaw ang rest house. Natutok niya ang kanyang bibig. Oh my God! Where have you been? Hindi niya mahagilap ang dila niya.
Malinaw na galit ito. No, he was furious at her. Where did you sleep last night? Sa Sagada. Pagtatapat niya. Sagada? He roared. Look what happened. Napangiwi siya. Sorry. Bulyaw nito. Sorry? I want to kill you. Trabaho mong bantay ng bahay, but where were you? Nagliliwaliw ka. Napaatras siya ng humakbang ito. Para kasing balak talaga nitong patayin siya sa pamamagitan ng sakal. Nagtatagi sa mga bagang nito. Labas ang mga litid sa leeg pati ugat sa sentido. Sorry talaga. Babayaran ko lang yung mga nawala. Kinuwenta niya kung magkano ang lahat ng ipon pati assets niya. Sapat na kayang pambayad yun sa mga nanakaw? Parang hindi yata. Tago ng isip niya. Oh really? Paano mababayaran ang lahat ng yun? Nagtatrabaho ka para sa akin habang buhay? Pinapatawa mo ba ako? Wala na siyang matrasan dahil dingding na nasa likuran niya. Pero ito'y patuloy pa rin sa paglapit sa kanya. Gusto na niyang maihisa sa lawal sa sobrang takot dito. Alam mo ba, nagamit pa ng grandparents ko ang mga nawawalang kasangkapan? Antik ang mga yun. Paano? Sabihin mo nga sa akin? Tumawag tayo ng polis. I-report natin ang nangyari. Hanapin nila mga nagako tapos baka makarecover nila ang mga ganamit mo. Baka? Baka? Lumayas ka sa paningin ko ngayon din at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Umusal siya ng pasasalamat at bigyan siya nito ng permisong umalis. At least may pag-asa pa siyang mabuhay. Humakbang siya patungo sa pintuan. Wala na siyang balak kunin ang mga gamit niya. Babalikan lang niya ang mga iyon sa ibang araw. Mas makahalagang mas makalis siya roon. Sandali, stay there. Napahinto siya sa may pintuan. Akala ko ba pwede na akong umalis? Hindi ako nakakasigurong wala kang kinalaman sa burglaring na ganap dito. Bumalik ka sa loob. Dito ako muna hanggat di pa dumarating ang mga polis. Teka lang, pinibibintakan mo ba ako na kasabot ng mga nanloob dito? Wala ka rito ng looban ng rest house. That's fishy if you will ask me. Namasya lang ako sa Sagada. Those are your words. Hihintayin ko ang investigasyon ng mga polis at ang sasabihin nila. Isinara nito ang pinto. Pumasok ka sa kwarto mo. Utos nito. Maniwala ka sa akin. Hindi ako masamang tao. Kahit ano lang mabakiti ang Lucci. Hindi ako magnanakaw kahit na piso buong buhay ko. Go to your room o gusto mo ibitin kita sa kisame. Na at sa itsura nitong gagawin talaga nito iyon. Kaya sumibad na siya papasok ng servant's quarter. Nanlulumong naapopo siya sa gilid ng kama. Bakit pa kasi siya nag-overnight sa Sagada? Kasalanan niya ang nangyari. Hindi niya masisisi si Jared kung galit ito ngayon. Sumilip si Eloisa sa pinto na marinig niya ang pagdating ng patrol car. 2 police officers ang pumasok sa rest house at kumausap kay Jared. Ipinakita ni Jared sa mga ito ang lahat ng bahagi ng rest house maliban sa servant's quarter. Tanging yun lang hindi pinapakilaman ng magnanakaw dahil na rin sigurong walang mapapala ang mga iyon doon. Dinadala niya lahat ng mahalagang gamit niya tulad ng pera, ATM at cellphone tuwing umaalis siya. Hindi rin antik ang mga kasangkapan doon. Nang matapos sa pag-inspeksyon ng 2 pulis, muling kinapanayan mga ito si Jared. Tinanong kung may ibang kasama ito sa rest house. Ang akala niya ipipresenta na siya nito ng mga pulis para imbestigahan. Pero nagulat siya nang sabihin nitong wala itong ibang kasama. Nakahinga siya ng maluwag. May takot kasi siya sa mga pulis at ayaw niya magpa-interrogate sa mga ito. Natatakot siya na baka i-torture siya tulad ng mga naririnig niya sa balita. Salamat. Wika niya kay Jared nang umalis na ang patrol car. Humarap ito sa kanya. Madaling pa rin ang anyo nito ngunit bahagyanan na bawasan ang galit nito. Anong salamat? Naniwala ka na sa akin na wala akong kinalaman sa panloloob dito sa rest house. Wala akong sinabing naniniwala na ako sa iyo. Ha? Bakit nagsinungaling ka sa mga pulis? Bakit ang sabi mo sa kanila walang ibang tao rito? Ang akala niya kanina ay pinagtakpan siya nito dahil napag-isip-isip nito na inosente siya at di na kailangan pang malaman ng mga pulis ang tungkol sa kanya. Dahil wala naman talagang tao dito nang pumasok ang mga magnanakaw. Nasa Sagada ka ayon sa'yo. Pero hindi ibig sabihin naniniwala kung inosente ka. Kapag nadampot na nila mga magnanakaw, siguradong kakanta ngayon sa mga polis kung sino-sino mga kasabot nila. At kapag may ebidensya na ako mismo magdadala sa isa presinto. Lumabas ito. Pagbalik may dala na itong laptop case. Huminto ito sa harap niya. Wag na wag kang magtatangkang tumakas. Hahanapin kita sa 4 na sulok ng mundo. Pagkasabi nun, pumasok dito sa master's bedroom. Pinantaan pa ako ng lalaking yun? For your information, Mr. Grumpy, wala akong balak takasan ka dahil wala naman akong dapat ika-guilty. Baka nga mas malinis pang record ko sa'yo. I'm sure may napatay ka ng tao sa sobrang bilis mag-init ang ulo mo. Bumukas ang pinto ng master's bedroom. May sinasabi ka? Tanong ni Jared. Wala. Kiming sagot niya. Guilty pa rin si Eloisa dahil sa pagkakalima sa mga kasangkapan sa rest house. Kaya pagsapit ng hapon, naisip niyang bumawi kahit papaano sa kasalanan niya kay Jared.
Ipinasya niya ipagluto ito ng masarap na pagkain. Ang kaso tinangay na magnanakaw pati refrigerator, gas range at rice cooker. Mukhang kawawa ang rest house, walang kalaman naman yun. Nakakainis. Sana man lang iniwan nilang naman ng fridge. Kailangan ko patuloy ngayon na mag-grocery. Kumatok siya sa pinto ng master's bedroom. Pupunta lang ako ng SM, bibili ako ng dinner natin. Sige, narinig niya ang sagot ni Jared. Tumaas ang kilay niya. Bakit pinayagan ka agad siya nitong lumabas? Hindi ba't pinagbibintangan siya nitong kasabot ng mga taong nanloob sa rest house nito? Pinagbantaan pa nga siya nito na huwag siyang takasan nito. Bakit parang hindi man lang ito nag-aalala na baka hindi na siya bumalik? Bahala na nga siya sa buhay niya. Basta ako malinis talaga ang konsensya ko. Ibabas siya ng rest house. Naglakad siya hanggang sa sakay ng jeepney. Pagdating niya sa SM, hindi niya nakita roon ng mga ingredients na hinahanap niya para sa naiisip niyang iluto kaya lumabas din siya kaagad. Nagpunta siya ng palengke at sinuwid niya iyon hanggang sa makompleto ang mga kailangan niya. 5:30 siya nakabalik sa rest house. Dumiretso siya sa kusina. Hinugasan ng mga biniling tofu. Tinuhog ang mga iyon sa barbecue stick. Pagkatapos binabad sa sauce na ginawa niya noong isang araw. Habang minamarinate pa ang tofu, nagpunta siya sa lugar ng rest house para iset up ang ihawan. Nang nagbabaga ng uling, doon niya nilabas ang tofu. Sinalang niya iyon sa ihawan. Nakarating siguro hanggang sa kinaroroonan ni Jared ang mabangong usok ng barbecue. Kaya maya-maya, nakita niyang palapit ito. Gutom ka na ba? Marami ng luto rito. Inabutan niya ito na isang stick ng barbecue. Wala bang rice? Wala tayong rice cooker. Nakalimutan mo na ba? Okay lang kahit papakin mo yan kahit ilan ang gusto mo. Hindi yan katulad ng regular barbecue. Hindi ka tataba dyan. Natigilan to sa panguya. Ano ba to? Tofu. Akala ko pa naman kumakain ako ng totoong karne. Sinabi ko na sa'yo, o lacto-vegetarian ako. Not me. Ipinagluto mo dapat ako ng totoong barbecue. Wala naman halos pagkakaibang lasa niyan sa pork barbecue. Hindi mo nga nahulaan kaagad na tofu ang kinakain mo. Ipinaikot ito ang mga mata. Kumuha ito ng 3 pang stick ng barbecue bago ito bumalik sa loob ng rest house. Di mo lang nag-thank you? Sambit niyang napapailing. Nagpapahinga na si Eloisa nang kumatok si Jared sa salida na tinutulugan niya. Hinawi niya ang kumot at bumangon habang iniisip kung ano kaya ang kailangan nito sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Bakit? I need... Pumasok ito sa loob. This. Kinuha nito ang foam na nakasapin sa kama niya. Paano ko? Ikaw may kasalanan kung bakit wala ako matutulugang kama ngayon. Sa palagay mo may karapatan kang magreklamo sa akin? Wala. Mabuti naman at alam mo. Nanggigil na sinira niya ang pinto nang lumabas ito. Hindi na kita crush, ang sama na ugali mo. Kumuha siya ng balik sa loob ng cabinet. Yon ang pinilit niya sa foam na kinuha ni Jared. Na nakahigay dumaan sa isip niyang layasan ito. Wala yatang babaeng makakatagal sa ugali nito. Pero baka na lang isipin nito na may kinalaman siya sa panloob na nangyari sa rest house kung aalis siya. It occurred to her that she had no choice but to stay there until the investigation was over. Pero hanggang kailan naman kaya magtatagal yun? Humikab siya. Pinikit ang kanyang mga mata para matulog. Nabuo sa likod ng isip niya ang imahe ni Jared. Grumpy or not, he was still attractive. And she lied. Crush pa rin niya ito. Kinaabagahan. Namamroblema si Eloisa kung paano siya magpapakulo ng tubig na magagamit niya sa paliligo. Sira pa rin ang heater sa banyo. Sinubukan niya kaninang paandarin yon pero nabangmalay niya sa pag-ayos na silang gamit. Hindi niya kayang maligo nang walang mainit na tubig dahil masyadong malamig ang klima sa Baguio. Baka magyelo siya. Pero hindi rin naman pwedeng hindi siya maligo lalo pat may kasama siyang ibang tao sa rest house. Hindi pa rin niya alam kung anong gagawin niya na may kumatok sa front door. Tumakbo siya patungo sa pinto at iniawang iyon. Funny, wala naman na magnanakaw ron kung sakali mang masamang loob ang kumakatok kaya bakit nag-iingat pa siya? Aba, paano kung ako naman ang nakawin? Mas mahalaga ako kaysa anumang material na bagay. Isang batang babaeng nakita niya sa labas ng pinto. Sa tansya niya, 9 o 10 taong gulang to. Naka-ponytail ang buhok. Nakasuot ng pink sweater na bitin na Barbie jeans. May nakasakbit na backpack sa mga balikat nito. She couldn't say that the girl was cute. Hindi rin niya masabing maganda o pangit, pero espesyal ang dating. Hindi madaling makalimutan at titigan ang mukha nito. Parang yung isang kakilala ko, wika ng isip niya. Tuluyan na nga niyang binuksan ng pinto. Yes? Wika niya sa bata. I'm looking for my dad. Yeah, ano bang alis ng daddy mo? Naisip niyang naligaw lang siguro to. I don't know. My mom dropped me off here. Your mom? Napaisip siya. Hindi kaya si Jared ang tinutukoy niyang daddy nito? May asawa at anak na ba si Jared? Hindi agad din pumasok sa isip niya dahil wala sa ilatsa ni Jared na pamilyadong tao na ito. Isa pa kung may asawa at anak ito, dapat may litrato ng mga yon sa rest house. What's your name?
Tanong niya sa bata habang pinagmamasdan ng mukha nito. Totoo nga yatang anak ito ni Jared. The girl got his eyes, nose, mouth, and chin. Parang wala na ito nakuha mula sa mama nito kung sino man iyon. I just have to see him. Call him now. I need to talk to him. Napailing siya. Pati Paolo galing na quote nito kay Jared. Bugnutin din ito. Come inside. I'll call him for you. I think he is still sleeping. Nagtungo siya sa master's bedroom at kumatok sa pinto. Jared? Walang tugon. Jared, nandito ang anak mo. Lalo pa niya nilakasan ng pagkatok hanggang sa magising si Jared. Siyempre pa, mainit na naman ang ulo nito. Bago ka magalit, napag-utusan lang akong gisingin ka, kaya wag kang magalit sa akin kung inestorbo ko man ang tulog mo. What are you talking about? Sino bang dumating? Tumingin to sa sala at nakita ang batang nakatayo roon. Who's that kid? Hindi mo ba siya kilala? When are you going to stop asking stupid questions? Magtatanong ba ako kung sinong batang yan kung kilala ko siya? What's this? May bago ka na naman bang pakana? Hell, I knew it! Kasabot ka ng mga magnanakaw. Hindi dapat ako nagpadala sa inosenteng mukha mo. Sandali, ano ba? Hindi ko rin kilala ang batang yan at kung naman iniisip mo, nagkakamali ka. Ang sabi niya, ikaw raw ang daddy niya kaya pinapapasok ko siya rito. Wala siyang duda, nagkukunwari lang si Jared na hindi nito kilala ang batang babae. Sa isang banda, bakit naman ito magkukunwari? Kung gayon, totoong hindi nito anak ang bata. Pero paano namang hindi may pagkakailang pagkakahawig ng mga ito? Wala bang mas original pa sa alibay mo? That's not an alibi. Sinabi ng batang yan na anak mo siya and I believed her because she looks almost exactly like you. Lapitan mong batang yan na tingnan mo ang mukha niya para makita mong dahilan kung bakit ako naniwala sa sinabi niya na anak mo siya. Sinulyapan ulit nito ang batang babae. May bahagi nito ang para nagdududa pa rin sa kanya pero lata sa isang bahagi nito, curious na malaman kung totoong kamukha nito ang bata. Nagtungo ito sa sala. Nagtaas ang tingin ng bata na kanina ay nakayuko. Nakipag-eye to eye contact ito sa kaniklaim nitong ama raw nito. Kitang-kita niyang nanlaki ang mga mata ni Jared. Ano ka ngayon? Jenny ang pangalan ng batang dumating sa rest house. Bagamat gusto ni Eloisa na makinig sa pag-uusap ni Jared at Jenny, hindi naman tama yun. Iniwan niya mga ito sa sala. Pumasok siya sa kusina at kumain ng ripe strawberries na binili niya nagdaang araw sa palengke. Bakit nga kaya hindi alam ni Jared na may anak ito? Marahil nabuntis ito ang isa sa mga ex-girlfriends ito at binabuti ng babae na wag na ipaalam palito tungkol sa pinagdadalang tao nito. Pero bakit naman maiisip na babaeng gawin yun? May galit kaya ito kay Jared at piniling kumande sa mamamagitan ng hindi pagpapaalam dito na nagkaroon siya ng anak ng mga ito? Naging masamang boyfriend kaya si Jared sa ina ni Jenny. Binitawan niyang hawak na strawberry nang pumasok si Jared sa kusina. Bakit mo iniwan sa sala ang anak mo? Hindi nito tinanggay na anak nito si Jenny kaya ibig sabihin, kumpirmado ng anak nito ang bata. Pero parang hindi pa rin ito makapaniwala hanggang na mga sandaling iyon. Humawak ito sa lababo. Nagpapahatid siya sa bahay ng grandparents niya. Saan dito? Saan yun? Sa La Union daw. Eh paano siya nakarating dito? Dinala siya rito ni Nicole, ng mommy niya. Oo nga pala, nabanggit niya sa akin kanina. Bakit daw siya dinala dito ng mommy niya? May nilapag itong sulat sa lababo. Nahinuhan niyang ginawa ng ina ni Jenny at ipinabot ito kay Jared. Hindi niya alam kung bakit siya pinahintulot ni Jared na basahin yun, gayong patid niyang napaka-personal na nakasulat doon. Pero dahil binigyan na siya nito ng permiso, dinampot niya rin ang sulat. Ayon doon sa mga magulang ni Nicole lumaki si Jenny, dinalaw-dalaw lamang ni Nicole si Jenny dahil nagtatrabaho ito sa ibang lugar. Hindi nabanggit sa sulat ko anong trabaho nito. May nabuti nitong kunin si Jenny at dalhin kay Jared dahil mas magandang buhay mabibigay ng lalaki sa anak ng mga ito. Sa lolo at lola pala niya lumaki si Jenny. Ihahatid mo ba siya? Pupunta kami sa grandparents si Jenny pero hindi paray sa uli siya. Kakausapin ko lang sila dahil yun ang tama. Sumama ka sa amin. Marisa, may natanggap ka bang personal calls para sa akin? Narinig ni Eloisa ang tanong ni Jared sa kausap ito sa cellphone habang nagmamaneho ito. Sakay na silang tatlo ng Ford Links nito. Nasa backseat sila ni Jenny. Magamat mahinay narinig niya ang tugon ng kausap ito. Sorry sir, hindi ko na po ilaalam ang pakay ng mga tumatawag dito sa office nyo. Kaya po ng meeting nyo, sinabi ko lahat na naghahanap sa inyo na nasa Baguio kayo. Thanks. Sir, pwede bang malaman kung kailan kayo makakaba? Hindi na pinatapos sa Jared sa pagsasalita ang sekretary nito. Pinutol na nito ang tawag. Bakit naman pinagbabaan mo ng telepono ang sekretary mo? Kawawa naman. Inignora siya nito at pinilingan si Jenny. Are you comfortable? Yes. Iuwi mo na ba ako sa bahay ng lolo at lola? Dito ka natitira simula ngayon dahil yun ang kagustuhan ng mami mo. Pupuntahan natin ang lolo at lola mo para malaman nila kung nasan ka. Kukunin din natin ang mga ibang gamit mo. Ang akala niya itututol at pagtatantrum sa Jenny sa sinabi ni Jared pero hindi ito nagsalita.
Nasalamin niya sa mukha ng bata na mahal nitong lolo't lola nito pero gusto rin itong makasama sa Jared. Nasabik itong magkaroon ng ama. Hindi ba alam ng lolo't lola ni Jenny na dinala siya ni Nicole dito sa Baguio? Tanong niya. Tumango si Jared. Kausap ito sa Jenny kanina kaya alam nito ang bagay na iyon. Paano kaya nalaman ni Nicole nandito ka sa Baguio? Siguro tumawag siya sa office mo. Tumango lang uli ito. Nakapunta na ba siya sa rest house mo? No, pero intusan ko si Marisa ang ibigay ang address sa mga insistent callers. Kaya pala. Excuse me. Nginitian niya si Jenny. Yes, honey? Tumango si Jenny. Ako rin, gutom na. Gusto niyang sabihin. Hindi pa sila nag-aagahan at tanghalian. Sa sobrang lalim kasi na inisip ni Jared habang bumabiyahe sila, hindi nito nakuha ang kuminto para makakain sila sa isa sa mga kainan ng daanan nila. Eloisa, maganda ka ng pagkain natin. Utos ito. Wala tayong stock na pagkain dito. Mamalengke ka. Wala rin tayong kalan o rice cooker. Oo nga pala. Bibili lang ako sa labas. Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa anak nito pero siya hindi naisipang tanungin. I like McDonald's. Alright, pupunta ako sa McDonald's. Maghintay lang kayo dito. Bumabasa na ni Jenny sa Ford Links. Ikaw na muna bahala kay Jenny. Bili ni Jared sa kanya bago ito nagmaneho palabas ng exclusive village. Nagtinginan sila ni Jenny. Isasam niya siyang bata at naupo ito sa porch steps. Napakurap siya. Anong ibig sabihin niyon? Ayon ito sa kanya. She sighed. I cannot please everybody. Malalim ang gabi nang bumangon si Eloisa. Nakaramdam kasi siya ng tawag ng kalikasan. Sumilip siya doon at nakita niya magkatabing nakahiga sa kutsa na nakalatag sa sahig sina Jared at Jenny sa master's bedroom. Binabasahan ni Jared ng bedtime story si Jenny. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang children's book na iyon. Baka dala ni Jenny. Sana hindi na siya magsungit. Sana palagi na lang siyang ganito. Sa isip-isip niya. Eloisa, what are you doing there? Para siya nagising mula sa isang panaginip na makita niya si Jared sa labas ng pinto ng master's bedroom. Humalakip-kip ito habang tingin na isa sa kanya para napapangastigo. Nanunubok ka ba? Hindi Kailan niya? Bakit naman ako manunubok sa inyong mag-ama? Pupunta ako sa banyo, may naisip lang ako kaya tumigil ako sa paglalakad. Nagkatang sa tabi ng kwarto mo ako napatapat. Sigurado ka? Parang ayaw pa rin maniwala nito. Mas gusto mo pa yatang paniwalaan na sinisilip ko kayo. Bahala ka kung yan ang gusto mong paniwalaan. Hindi kita mapipilit na baguhin ang isip mo. Humakbang siya. Nag-make a face pa siya na malagpasan niya ito. Kasalanan niya. Huminto-hinto pa kasi sa tapat ng master's bedroom. Naramdaman niyang sumusunod dito sa kanya. Pupunta ka rin ba sa banyo? Aha. Tulog na ba si Jenny? Kanina pa. Hindi ko na nga namalayang nakatulog siya habang binabasahan ko siya ng children's book. Nakarating sila sa kusina. Magkadikit ang banyo at ang kusina. Mauna ka na. Pagbibigay niya rito. Pumasok ito sa banyo. After more than 5 minutes, he went out. Basa ng ilang hibla ng buhok nito malapit sa noo. Naghilamos ito. Siya naman ang pumasok sa banyo. Pagkatapos manubig, lumabas na rin siya. Nasa kusina pa rin si Jared. Hinintay mo ba ako? Tanong niya. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Biglang nagsalubong na naman ang mga kilig nito. Napapansin ko na parang di mo na ako ginagalang kapag kausap mo ako. Baka nakakalimutan mong ako ang amo mo. Hindi ko nakakalimutan. Ang yabang nito. Boss din ako sa teritoryo ko sa Marikina, no? Ani sa isip. Mabuti naman. Nagdesisyon ako dito na muna kami ng anak ko. Total bakasyon pa naman niya. Kapag nag-start ang klase sa Metro Manila ko na siya i-enroll. May trabaho ka, diba? Paano na yun? May project at firm namin dito sa Baguio na inaasikaso ni Malcolm. May business partner. Nag-usap kami kanina. Hiningi ko sa kanyang project. Dati makakapag-contribute pa rin ako sa firm habang nandito kami ni Jenny sa Baguio. 2 months pa bago matapos ang Baguio project. Gusto kong ikaw ang tumingin-tingin kay Jenny kapag wala ako. Nalandilag ang mga panga niya. Gagawin mo akong yaya ni Jenny? Bakit ka nagulat? Para kasing hindi ako masyadong gusto ng anak mo. Mahilig siya sa mga bata at ang pagkakaalam niya, gusto rin siya ng bata sa lugar nila. Kaya nga nagulat siya nang isnabin siya ni Jenny kanina. Hindi na lang niya iyon masyadong pinansin dahil naisip niyang naturalesa lang siguro dito ang pagiging suplada. Kasi nga may pinagbanahan. Si Jared. Nangingilala lang yun. Magkakasundo rin kayo sa mga susunod na araw. Sige na nga. Wala rin naman siyang pagpipilian kundi ang pumayag sa gusto nito. Sisikapin na lang niyang hulihin ang loob ni Jenny. Where's Daddy? Tanong ni Jenny kay Eloisa na magising ang bata kinaumagahan. Umiinom siya ng tsaa sa kusina nang pumasok ito roon. May pinuntahan lang. Babalik din siya mamaya. Nganitian niya ito. May breakfast na rito. Binili ng daddy mo para sa iyo. Binuksan niya ang plastic bag ng McDonald's at ilabas sa mga laman niyon. Bakit di siya nagpaalam sa akin?
Tulog ka pa kasi kanina. Inagaw nito sa kanya ang hawak niyang burger bago walang paalam na lumabas ng kusina. Mukhang natatagalan pa bago kami magkasundo sa loob-loob niya. Pero hindi siyang tipo na madaling sumuko, lalo na sa mga tao. Kung wala siyang tiyaga sa pakikisama, disin sana hindi pa umuunod ang beses na sa Marikina. At base sa obserbasyon niya, halos lahat naman ng tao ay may taglay na kuriling sa ulo, maliit man o malaki. Kaya nga naniniwala siyang lahat ng tao may kinakailangang paglaanan ng pasensya at tiyaga. Hinanap niya si Jenny. Natagpuan niya ito sa porch steps sa labas. May hawak itong cellphone at may kinakausap ito. Naramdaman yata nito ang presensya niya kaya lumingon ito. Pinatay nito ang cellphone nung makita siya. May cellphone ka pala? Sinong bumili niyan para sa'yo? Lola mo? No, my mom. Binalatan nito ng packaging ang burger. Siya ba ang kausap mo kanina? Binigyan siya nito ng matalim na tingin. Bakit ka nakinig sa usapan namin? That's rude. Ah, hindi. Wala ako narinig na kahit ano sa pinag-usapan niya ng mommy mo. Alam kong bad yun. At saka patapos na rin kayo mag-usap nung dumating ako. Umingos ito. Saka kumagat sa burger. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Magkwentuhan tayo. Hindi ka ba naiinip? Wala tayong ibang kasama rito. Wala rin mapaglilibangan kasi kinuha ng Batman ang TV ng daddy mo. Ihintay ko na lang si daddy. Mamaya pa darating si Jared. Makangawit ka. Gusto mo, gupitan kita ng hair? Marunong ko manggupit ng buhok. Yun ang trabaho ko sa Marikina. Ayoko, baka kalbuhin mo pa ako. Kung ayaw mo, itatali ko na lang ang buhok mo o kaya braid para hindi nakakalat sa face mo. Hindi na siya pinansin ito. Pumasok ito sa rest house. Pumasok din siya sa loob. Gusto mo na bang maligo? Ipiprepare ko ng bath mo. Wika niya. Nagpatawag na nagdaang araw si Jared na mag-aayos ng heater kaya gumagana na uli yun. I can do it on my own. Huwag kang trying hard. Napakurap siya. 9 years old bang kausap niya o 29? Humarap ito sa kanya at tumalukip-kip. Naalala ulit tuloy niya si Jared dito. Siguro may gusto ka sa daddy ko. Ha? Nawiwintang talaga siya sa batang ito. Why are you trying so hard to be nice to me? Do you want to become my mom? Of course not. Liar. I know you like my dad and you will use me to get him. I don't like you. Hindi kita magiging mommy kahit kailan. Sino ba nagsabi sa malditang bata na to na gusto kong maging mommy niya? Sa loob-loob niya. Sigurado puro konsumisyon na mapapala niya kung anak niya ito. Eloisa, nandyan ka ba sa loob? Binuksan ni Eloisa ang pinto ng servant's quarter. Sagalit na napatunga nga siya sa mukha ni Jared. Matagal-tagal na rin niyang kilala ito pero hanggang ngayon, parang bago sa kanyang pakiramdam tuwing nakikita niya ito. Anong ginagawa mo dyan? Bakit pinabayaan mo si Jenny mag-isa rito sa labas? Ayaw naman niya kasi akong kasama. Ilang beses pa niyang tinangka kanina makipagkaibigan kay Jenny pero palagi lamang siyang iniiwasan ito. Hindi mo pa rin siya dapat hinahayaan mag-isa rito. Paano kung may mangyari sa kanya? OA mo naman. Wala naman siya mapapaglaruan sa labas na maaari makapagpahamak sa kanya. Isa pa matanda ng anak mo. Independent na siya. Hindi kita talagang yaya ni Jenny para sa wala. Bawiin mo na lang titulo ko bilang yaya niya. Ayoko rin naman magkaroon ng alaga na ganun kasutil. Kumunot ang noon nito. Bakit ba ayaw mo kay Jenny? Correction, siya ang may ayaw sa akin. Pinagbibintahan ako ng anak mo ng kung ano-ano. Maluloka ako sa kanya. Ano bang binibintang niya sa'yo? Gusto ko raw na maging mommy niya. Hello? Saan naman yan ako ang ideya na nangangarap ako maging asawa mo? Nakita niya ang pagtaas ng sulok ng bibig nito. O anong iningiti mo dyan? Wala nakakatawa sa sinabi ng anak mo. Baka naman may batayan nga ang sinabi niya. Hindi yan napigilan ng daliri na duruin ito. Hoy, asa ka pa. Kahit sa panaginip hindi ko papangarapin na maging one happy family tayo. Para kung kumuha ng 2 matigas na bato na ipupukpok sa ulo ko. Walang babaeng tatanggap sa inyo mag-ama maliban na lang kung suicidal o may sira sa kokote yung babae. You sound too defensive. Oo nga naman. Isang sentence lang sinabi nito pero nag-speech na siya ng pagkahaba-haba. Hindi ah. He shrugged. Hindi na kung hindi. Lumabas ka na dyan. Bakit? Aalis tayo. Sa labas tayo magla-lunch. Kayo na lang ang anak mo. Hindi na ako kailangan sumama pa sa inyo. Mamimili rin tayo ng mga bagong gamit dito sa bahay pagkatapos ating kumain. Kailangan ko ng opinion mo. Hindi ako magaling pumili ng mga gamit. She sighed. Sige na nga. Excited si Jenny na umalis kasama si Jared. Pero nang malaman itong kasama rin si Eloisa sa may mangot ito. Alam ni Eloisa na nakita rin niya ni Jared pero sa halip na pagalitan nito ang anak dahil sa kagaspang na ugali ng bata, parang nangingiti pa ito. Tinignan din siya nito na makahulugan. At anong ibig sabihin ng ngiti at tingin mong yan? Pagbubuhalin ko kayo mag-ama. Let's go! Anunsyo ni Jared at nagpatiuna na sa Ford Links ito. Si Jenny mabilis na sumakay sa passenger seat sa harapan.
Siguradong tututol ito kung tatabihan niya ito kaysa sa backseat na lang siya naupo. Jenny, hindi pwedeng bata sa harapan. Sisitahin tayo ng pulis. Wika ni Janet. I'm not a kid anymore. I'm 9 years old already. Wika ni Jenny. And I don't like to sit with your maid. Baka isipin ng mga tao siyang mommy mo. Maid? Malapit na talaga siyang manakal sa malditang bata. Jenny, mas matanda si Eloisa sa'yo. You should show her some respect. Mag-sorry ka sa kanya. Sorry. Wika nito pero nakairap. Hindi pa rin to pumayag ng palipatan ni Jared sa backseat kaya napilitan si Jared na panda rin ang Ford Links. Sa restaurant na isang hotel sila nagtanghalian. Sasabihin sana niya kay Jared sa isang ordinaryong restaurant na lamang sila kumain para makatipid, pero naalala niyang hindi nga pala basta-basta ang lalaking ito. Sanay ito sa luxury at wala namang masama roon dahil can afford naman ito. Pagkatapos nilang mananghalian, nagtungo sila sa isang lugar sa Baguio kung saan puro furniture ang binibenta. Iba't ibang klaseng design ng furniture matatagpuan doon. May moderno, quirky at meron ding ancestral looking. Seryoso ka? I-refurnish mo talaga ang rest house mo? Tanong niya kay Janet. Nahihirapan na tayo dahil wala tayong mga gamit. Hindi tayo makagalaw ng maayos. Paano kapag na-recover ng mga polis yung mga dati mong gamit? Sayang naman ang mga yun. Hindi na ako masyadong umaasa. Besides, magtitiis pa ba tayo hanggang sabay balik ang mga yun? Mamili ka na ng gusto mo. Dapat ikaw pumili dahil sa'yo naman ang mga bibilhin mong gamit. Mas maganda ang taste yung mga babae kaysa sa aming mga lalaki. Kaya sige na, pumili ka na ng magandang kama at sofa. Meron ka bang preference na kulay or finish? Basta kakasya ang 2 tao, yun lang ang mahalaga sa akin. Nangingiti na naman ito na parang may pinahihiwatig. Parang may sapi ang lalaking ito ngayon. Ani niya sa sarili. Ngayon lang ito naobserbahan ng umingiti ng ganon kadalas. At kanina ay pinagtanggol pa siya nito sa anak nito. Talagang may sapi nga ito. Naglibot-libot siya sa furniture shop at ang dami nagagandahang kama roon. At bagamat mahal ang presyo, hindi niya alintana iyon. Alam din niyang nawalan ng pakialam sa Jared sa presyo na mamipili niya. And knowing his taste, may class at may magugustuhan ito. Hinaplos niya ang headboard ng isang kama. Miss, saan gawa ito? Tanong niya sa sales lady na kanina pang bumubuntot sa kanya. Maple, ma'am. Hindi ba ito kinakain ng anay? Mabubungay sila dyan, ma'am. Tumawa siya sa joke ng sales lady. Ano pang ibang available na kulay ng damit ng mattress? Ayoko kasi ng green. Meron ba kayong maroon? Nasa warehouse po. Ipapakuha ko sabay namin para po makita ninyo. O sige, hihintayin ko. Nilapitan niya si Jared na nakatayo sa isang tabi at nagbabasa ng text messages na natanggap nito. Si Jenny patakbo-takbo sa furniture shop. Nakapili ka na? Isinuksok ito sa bulsa ng pants ang cellphone nito. Kama mo pa lang. Ngumiti na naman ito. Matibay ba yun? Baka magiba yun. Gawain sa hardwood. Paano magigiba yun kung tutulugan mo lang naman? Pati mga mata nito yung ngumiti. Biglang-biglang nakuha niya ang pinagkakaganoon nito. Kanina pa pala ito may iniisip na kalokohan ay wala pa siyang kamalay-malay. Ang bastos mo! What? Wika nito pero hindi naman patanong pagkakasabi niyon. Anong ginawa ko? Kunwari ka pang hindi mo alam, hindi ako inosente. Really? Ilang taon ka na ba? 25. Tumango ito. Not bad. Anong not bad? Because I'm 30. So what kung 30 ka, 25 ako? Nothing. Lumingon to sa kinaroroonan ng anak. Daddy, I want this one. Buy this. Wika na Jenny tumalon-talon sa ibabaw na isang tawagin ito. Jenny, hindi natin pwedeng bilhin yan. Nakapili na si Eloisa. But I want this one better. Ito rin na ang lagay natin sa room mo, Daddy, please. The bed is made up of metal. Hindi to bagay sa klima dito sa Baguio. Oo nga, Jenny. Makinig ka sa daddy mo. Shut up! I'm not talking to you. Napaatras siya dahil muntik na siya makalmot na Jenny. Shit! Usal ni Jared. Pumasok ka na sa sakyan. Utos ito sa anak. Nakayokong nagtungo ito sa parking space. Hindi mo dapat sinisigawan ng anak mo. Wika niya kay Jared. Nag-alala siya kay Jenny dahil parang nabigla ito sa pagtataas ng boses sa Jared. Isa pa, ilang araw palang buhat na magkasama mga ito. Masyado pang maaga para magtampo ang bata rito. Huwag mo akong tuturuan ng dapat kong gawin. Tuluyang nawala magandang mood nito kanina. Pati staff sa furniture shop na pagbunto na nito ng init ng ulo. Nasaan ang kamang binibili namin? Bakit ang babagal yung kumilos? Madadala ang customers kung ganyan kayo. Ano ka ba? Relax. Binigyan niya ng apologetic na tingin ng mga tao roon na imbyan na kay Jared. Inilabas ang wallet, kumuha ng pera at binigay sa kanya. Bayaran mo ang kama, ayusin mo rin ang delivery. Susundin ko lang si Jenny. Pagkatapos makuha ni Eloisa ang resibo ay nagtungo siya sa Ford Links. Nagtaka siya dahil wala ron si Jared o si Jenny. Nilibot niya ang tingin sa buong parking space. Nasaan sila?
Tanong ng isip niya. Sumandala lang muna siya sa Ford Links at naghintay. Baka may pinuntahan lang ang mag-ama. Maya-maya lumapit si Jared sa kanya. Anong problema? Bakit ka namumutla? I can't find her. Nagkaroon siya ng ideya kung ano nangyayari. Ikaw naman kasi, pabigla-bigla ka. Hindi mo dapat pinagtataasan ng boses ang anak mo. She was being a brat. Bata pa eh, intindihin mo na lang dapat. Hanapin natin siya at baka nasa tabi-tabi lang yun. Doon ka, ako naman sa banda ron maghahanap. Naghiwalay nga sila sa paghanap kay Jenny. Kung naglakad lamang ito, hindi pa ito nakakalayo. Maliban na lang kung sumakay nga ito ng jeepney. Pero kung wala naman tong dalang pera, hindi ito makakasakay ng jeepney. Jenny, where are you? Tanong niya sa sarili. Makalipas ang kulang-kulang 30 minuto ay bumalik siya sa parking space sa pagbabaka sakaling baka natagpuan na ni Jared si Jenny. Saan ka ba nagpunta? Bakit ang tagal mo? Bunga dito sa kanya na tila inip na inip sa paghihintay sa kanya. Hindi nito kasama si Jenny pero hindi na nag-aalang ekspresyon sa mukha nito. Siyempre, hinahanap kong anak ko. Anong balita? Nakita mo na ba siya? Hindi pa. Binuksan nito ang pinto sa passenger side ng Ford Links. Pero nakausap ko si Nicole. Tinawagan daw siya ni Jenny. Pupunta na niya si Jenny at siya nang bahala maghatid sa anak ko sa rest house. Get in the car. Sigurado ka? Baka hindi pa tayo dapat bumalik sa rest house. Tanungin mo si Nicole kung nasan si Jenny. Tayo na lang ang susundo sa kanya. Hindi na. Si Nicole ang gusto ni Jenny sumundo sa kanya kaya nga ang mami niyang tinawagan niya. Bakit parang di ka masyado nag-aalala para sa anak mo? Pababayaan mo si Jenny na mahintay yung kadasan man siya ngayon? Paano kung may mangyari sa kanya? She's only 9. And what do you want me to do? Galit sa akin ng bata. Mas maiging si Nicole ang kumusap sa kanya kaysa ako. Now I understand. Ayaw mong suyuin ang anak mo. Anong klaseng ama ka? May kasalanan ka sa anak mo kaya dapat lang na mag-sorry ka na sa kanya. Well, right now, hindi pa nakaset bilang isang ama ang utak ko. Ano? Alam mong bigla na pagdating ni Jenny sa buhay ko. At first, akala ko magiging madali lang ang lahat para sa aming dalawa. But the wretched truth is, I know nothing about being a father. Hindi ako nag-training para dito kaya huwag mo akong sermonan. I'm trying my damn best. Gawa-gawa lang pala nito ang pagiging sweet nito kay Jenny. Binasahan pa nito ng bedtime story ang bata. Yun pala hindi yun galing sa puso nito. Ginagawa lang nito ang bagay na sa tingin nito tungkulin ng isang ama sa anak. Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo na maging ama kay Jenny. Kusa mo na lang yung mararamdaman. Parang lukso ng dugo. Hindi ito tumugon. Nakafocus ito sa pagmamaneho, ngunit batid niyang may malalim na iniisip ito. Walang training na kailangan sa pagiging magulang. Kapag anak mo, ibibigay mo lahat na makakapagpasaya sa kanya. Unahin mong kaligayahan niya kaysa sarili mo o sa ibang tao. Tinignan siya nito sa rearview mirror. Marahil pinag-iisipan nito kung bakit hindi ito nagawang pagbigyan ang simpleng kahilingan ng anak nito. Kanina napili ng brass bed kaysa sa maple bed na nauna na niyang pinili. Yun din ang iniisip niya ng mga sandaling iyon. It's alright, Jenny. Lumapit ka sa daddy mo. Hindi na siya galit sa'yo. Sabi ni Nicole dito. Nag-aalarang humakbang si Jenny papasok sa rest house. Palapit sa kinaroroonan ni Jared. I'm sorry, Daddy. I won't do it again. No, I'm sorry. Niyakap ni Jared ang bata at hinagod-hagod ang likod nito. Mahalata pa rin sa kilos ito na hindi ito masyadong komportable sa ginagawa nito. Hindi ito naging handa sa pagdating ni Jenny. Wala makakasaksi rito sa bagay na iyon. Saan mo siya sinundo? Tanong nito kay Nicole. Sa SM, sarap na McDonald's. Mula nang dumating si Nicole, hindi na iwasan ni Lois ang pag-aralan to. Kaya ng lola ni Jenny, mestiza ito. Sophisticated at hindi mahalatang naghirap ang pamilya nito. Sa katunayan, nakakotse pa ito na magpunta ito roon. Kay Jared naman siya tumingin. Talagang napaka-espesyal ng lalaking ito dahil kahit hindi ito kasing gwapo ng mga artista na nagiging bida sa pelikula, mga tipo ni Nicole ang nagiging girlfriend nito. And she knew it had nothing to do with the fact that he was rich. Talagang malakas lang karisma nito sa mga babae. Mabuti nilang nandito ka sa Baguio. Coincidence, tugon ni Nicole. Bumaling ito sa kanya. You must be Eloisa? Yes, nice meeting you. Nilahad niya ang kamay niya rito. Kilala siya nito kaya ang ibig sabihin may bumanggit dito tungkol sa kanya. Kung hindi si Jared ay si Jenny. Pero malamang ay si Jenny. May palagay kasi siyang walang komunikasyon sina Jared at Nicole. Sa katunayan nagkakailangan ng mga ito. Siguro tama ang inuha niya noon na hindi magandang paghihiwalay ng mga ito. Otherwise, hindi itatago ni Nicole kay Jared ang tungkol kay Jenny. Muling bumaling si Nicole kay Jared. What happened to your house? Masyadong mapulang lipstick nito. Sobrang tamis din ang pabango nito. Oh no! What's this? The green-eyed monster? Sa loob-loob niya. Bakit hinahanapan niya ng kapintasan si Nicole? Na-insecure ba siya dahil aminado siya na mas maganda ito kaysa sa kanya?
O natitreaten ba siya na baka ma-inlove ulit sa Jared dito? Hell, ano naman sa akin kung magkabalikan sila? I don't care. Pinasok kami ng mga magnanakaw. Tugon ni Jared. Sorry kung hindi kita mapaupo umalok ng inumin dahil wala rin naman kaming stock sa kitchen. It's okay, inihatid ko lang talaga dito sa Jenny at aalis na rin ako. Humalik pa ito sa pisngi ni Jenny. Magpakabait ka na. Mommy, can you stay? Tumingin si Nicole sa mukha ni Jared pagkatapos gumiti ng malungkot. I don't think so. Be good. Hinaplos itong pisngi na nakasimangot sa Jenny. Tutuloy na ako. Kung may gawin uling kalokohan ng anak ko, huwag kang mag-hesitate, tawagan ako sa number ko. You already have it, right? Tanong nito kay Jared. I saved your number. Inilapat ni Jared pa sa pinto na lumabas si Nicole. Lalapitan sana nito si Jenny pero tumakbo papasok sa master's bedroom ang bata. Nagkatinginan sila ni Jared. Hinihimok nito sa pamamagitan ng kanyang mga mata na sundan ng anak nito. Itinulak ni Jared ang pinto at sinilip si Jenny na umiiyak sa loob. Saglit na nag-alangan siyang lapitan. He didn't know how to deal with his crying daughter, especially now that he had so many things in his mind. Ngayong siya nang may hawak ng Baguio project ng Clover Corp, hindi niya inaasahan ang problema na madidiscover niya. Masyado naging maluwag si Malcolm kaya hindi nito napuna iyon. Iba na ang pinakita sa kanila ng mga materyales na dinadala sa kanilang sky builders. May hinala siyang smuggled ang mga materyales na iyon. Ipinarating na niya sa sky builders ang plano niya magsampa ng kaso. Pinigilan siya ng may-ari ng sky builders at sinubukan ng mga itong makipag-areglo sa kanya. He still wasn't able to come up with a decision if he would accept the offer. Na-frustrate siya dahil habang may mahalaga siyang dapat pagdesisyonan, kinakain ng atensyon niya na obligasyon niya sa kanyang anak. Bago to dumating, nakaset ang isip niya bilang isang businessman at wala nang iba pa. Sa Clover Corp lamang umiikot ang mundo niya at kung kailangan niya mag-relax paminsan-minsan nagtutungo siya sa rest house at nagpapalipas doon ng 1 o 2 araw. Matagal niyang sinantabi yung personal na buhay niya alang-alang sa negosyo. He never had a girlfriend in ages. Walang namong relasyon sa pagitan niya at mga babaeng nakadate niya sa nakalipas na 3 taon. Sa kadahilan ng wala siyang oras para sa isang girlfriend. Pero higit pa pala sa isang girlfriend ang darating sa buhay niya. A daughter. What's wrong, Jenny? Gusto ko kay mommy. Umalis ng mommy mo, but don't worry. Nandito naman ako. Aalis ka rin. Pasumbat na wika nito. Hindi pwedeng hindi ako malis, Jenny. Nag-work si daddy. Kaya nga pabalikin mo rito si mommy para may kasama ako kapag umalis ka. Kasama mo naman si Eloisa. I don't like her. But why? She's nice. She's only nice kapag nandito ka. Pero kapag dalawa lang kami, sinasaktan niya ako. No, Eloisa wouldn't do that. Ani niya sa sarili. Ganito na lang gawin natin. Isasama kita kung aalis ako. Do you like that? Nagningning ang mga mata nito. Pagkatapos paulit-ulit at tumango ito. Thanks, Daddy. Ito nga pala yung sukli na binigay mo sa akin kanina. Bukas daw i-deliver ang kama. Mga 10 ng umaga. Sabi ni Eloisa. Nagtaka siya na mapagmasdan ng mukha ni Jared. Bakit kaya parang sira na naman ang mood nito? Kinuha nito ang perang iniaabot sa kanya. Ibinalik nito sa kanya isang 1,000 peso bill. Mamili ka ng pang dinner at pang breakfast natin bukas. Bilhin mo yung magugustuhan ni Jenny like hotdog and chicken. What about mushroom patties? Mas healthy. I don't care if you're a vegan as long as hindi mo papipilitan sa amin ng anak mo ang kinakain mo. Nagsuggest lang naman ako. At sa susunod ayokong sinasagot-sagot mo ko. Sa sobrang pagkagulat niya, hindi niya magawang magsalita. Hinaba na lang niya ng tingin nito nang nagpasan siya nito. Sumpungit talaga. Naisip niya si Tita Lucy. Kung pabalikin na kaya niya ito sa Baguio para makabalik na rin siya ng Marikina. Sinantabi niya ang isipang iyon. 2 linggong usapan na ng Tia Lucy. Mag-i-stick na lang siya sa nauna lang na pagkasundaan para hindi siya makonsensya. Sandali lang! Wika ni Eloisa sa taong kumakatok. Naghahanda siya ng hapunan sa kusina nang marinig niyang may dumating na sasakyan. Iba ang tunog ng iyon, tunog ng Ford Link sa Jared kaya imposibleng ito ang kumakatok. Kabisado na rin niya ang oras ng pag-uwi nito. Sa pagitan ng alas 5 at alas 6, karaniwang ito dumarating. Alas 3:30 pa lamang. Hi! Pumasok si Nicole sa pinto. May bitbit itong stylish na bayong. Where's Jared? Sa site ng hotel na tinatayo ng firm nila. Where is that? Hindi ko rin alam eh. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Kasama nga pala niya si Jenny. Imporma niya. Hindi man lang kasi nito naisipang itanong kung nasa ang anak nito. Mga anong oras sila babalik dito? 5 or 6? Perfect! Plano ko kasing ipagluto mag-ama ko ng special dish. Tuloy-tuloy ito sa kusina at isa-isang nilabas ang laman ng bayong na dala. Na-refurnish na pala ulit itong bahay ni Jared? Puna nito. Kahapon pa.
Sa pagkakataong yon, sina Jared at Jenny ang namili ng mga gamit na bibilhin. Na out of place nga siya dahil wala siya naging papel sa pamimili nila. Naisip niyang sana hindi na lang siya isinama ni Jared. Noong nagdaang araw, dumating ang mga gamit sa rest house. Napansin niyang simula ng araw na mawala si Jenny, nag-iba ang pakikitungo ni Jared sa kanya. Hindi nga siguro sila naging close kahit kailan, pero iba talaga ang pakikiharap nito sa kanya nitong nakalipas na ilang araw. May naiprepare na akong dinner, wika niya kay Nicole. Okay lang yun, sigurado namang sawa na rin sila sa luto mo, para naman matikman sila ng bago. Hindi niya tuwirang masabi kung nagmamaldita ba ito o kung prangka lang talagang magsalita. Panay kasi ngiti nito sa kanya kaya parang wala naman tong masamang intensyon sa sinabi nito. Saka parang ang sama naman niya kung iisipin niya na maldita to. Isa pa, hindi niya teritoryo ang kusina at kung gusto nito ipagluto sina Jared at Jenny, wala siyang karapatang pigilan ito. Tutulungan na kita para madali kang matapos. Thanks! You are such a nice girl, Eloisa. It made her feel uneasy. Parang hindi totoo ang ngiti nito. Tigilan mo ang pag-oobserba sa kanya. Para kang iwan. Ano bang problema mo? Sita niya sa sarili. Inutusan siya ni Nicole na ihanda ang mga sangkap na lulutuin nito. Pakilinis na rin to. Ano itong tinutukoy ang hawak nitong malaking isda. Bagong manicure kasi ako. Sayang naman kung masisira. Nandito ka rin pala sa Baguio, no? Anong ginagawa mo rito? Inosente ang katanungan niya pero tila nabigyan ito na ibang kahulugan iyon. Tumaas ang isang kilay nito. Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang makipagkwentuhan. Dahil sa naging reaksyon nito ay napaisip siya. Ngumiti ito at naging matalim ang mga mata nito. Ang totoo, hindi ko mawari at maiwan-iwan ang anak ko. Nag-aalala ako para sa kanya. I'm staying at a hotel right now. Talaga? Oo, hindi na nga sila mapaghiwalay eh. Nadismaya siya. Para nag-iingat ito kaya matipid ito nagsalita. Napansin ni Jared na nakaparadang palang Honda Civic habang palapit na sila ni Jenny sa rest house. Si Mommy! Nandito si Mommy! Bulala sa Jenny. Daddy, bilisan mong mag-drive. I can see you are excited to be with her. Hindi niya kaya makihati sa excitement nito. Nicole was not one of his favorite person in the world, even if she was the mother of his daughter. Nasa kolehiyo siya na makilala niya si Nicole. Hindi ito noong naging girlfriend niya pero masasabi niyang ito ang unang minahal niya. Pero kahit pa minahal niya ito ay dumating sa puntong naghiwalay sila. Nicole was a flirt. That was the truth. Hindi niya natagal na ugali nito kaya may nabuti niya maghiwalay na lamang sila. Hindi nito alam na dinadala pala nito ang sinapupunan ng panahong iyon si Jenny. Ipinarada niya ang Ford Link sa tabi ng Honda Civic. Mabilis mababa si Jenny tumakbo papasok sa rest house. Kinuha ang laptop case bago sumunod sa kanyang anak. Nabuti niya mag-inang nagyayakapan. Hi Jared! Binibisita ko si Jenny, okay lang ba? Of course, you can visit her anytime. Welcome ako dito anytime? Yeah. Thanks Jared. By the way, pinagluto ko kayo ni Jenny. Magbihis ka na para makakain ka na. I don't need to change. Pumasok siya sa kusina at nandun din si Eloisa. Nakarap ito sa lababo habang hinuhugasan ng kutsilyo. Lumingon to sa kanya na maramdamang pagpasok niya. Gumalaw ang nguso nito na makita siya at parang sumimangot. Pagkatapos ay muling humarap sa lababo. Ang sabi ni Nicole, nagluto ito para sa tingin niya, si Eloisa naganda ng hapunan sa tulong ni Nicole. Nakasabog ang ilang himla ng buhok nito sa mukha. Nakataas sa magkabilang manggas ng t-shirt. Basa ng pawis ang noo. She looked perfect. It was just the way a woman was supposed to look. Hindi ito konso sa panlabas na anyo nito. What's cooking? Tanong mo kay Nicole. Hindi ko alam ang pangalan ng dish na yan. Tugon nito. Kung sasabihin niya totoo, hindi rin gustong ginagawa niyang yun. Pero yun ang sa palagay niya dapat niyang gawin. Sinaktan nito ang anak niya. Hindi lang si Jenny ang kinalaban nito dahil sa ginawa nitong iyon, kundi pati siya. Pero muling nalusaw na naman ang resolba niya. Nabubuo ang kanyang pagdududa kung totoo bang sinumbong ni Jenny sa kanya. Parang di niya kayang paniwalaan ang malalambot na kamay ni Eloisa ay ginagamit ito para manakit ang isang bata. Sinurpresa ko to. Para sa iyo, Jared. Wika ni Nicole na hindi na malayang nasa kusina na rin pala. Binuksan nito. Ang takip ng kasirola. Tingnan mo to at sabihin mo sa akin kung may naaalala ka rito. Hindi. Itong kinain natin noong una tayo mag-date. Makakalimutin ka talaga. You're right. Nakalimutan ko nga. Daddy, I want to eat na. I'm starving. Humina si Nicole ng dining chair. Maupo ka na, Jared. Ikaw rin, Jenny. Eloisa, sige na. Mamaya na lang yan. Ako nang bahala rito. She eats with us. Nakita niyang nagulat si Nicole sa sinabi niya. Mamaya na lang ako. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Wika ni Eloisa. Nilapag nito ang paella pan sa ibabaw ng mesa. Isama yun na rin to dyan. Sayang naman kung hindi ito magagalaw. Wow! Bulala si Jenny. Tinig ang umibig ng pinandinata nito ni Nicole.
Halos itulak na lang ni Eloisa ang bibig niya ng mashed potatoes. Nagugutom siya kaya lumabas siya ng kwarto niya. Pero nawala sa mood ng kumain dahil sa nakita niya kanina. Nang mapadaan sa master's bedroom, narinig niya ang boses ni Nicole. Alam niyang si Reza ito matutulog ng gabing yun dahil hiniling iyon ni Jenny. Tinanong ni Nicole si Jared kung okay lang na pagbigyan itong anak. Hindi naman niya akalaing isa pang kahulugan ng pagpayag ni Jared sa master's bedroom, matutulog si Nicole. Nang bahagya niyang itulak ang pita sa master's bedroom, nakita niyang nakahiga ang tatlo sa kama. Nasa gitna si Jenny. Binabasahan ito ni Nicole ng bedtime story, pati si Jared nakikinig. Nang makita niyang mga ito'y parang may pumisil sa puso niya. Hindi lang pala basta pinisil, parang sinakal, sinaksak ng patalim. Pakiramdam niya hindi magtatagal mabubuo ng pamilya namang ito. Nagdalay ng kalungkutan sa puso niya sa hindi may paliwanag na kadahilanan. Huwag kang ipokrita, Eloisa. Anong hindi mo alam? Of course you do. It's not hard to admit you like Jared and you'd like to be Jenny's mom. Napangiti siya ng mapait. Paano mangyayari yun gayong halos susuka siya ni Jenny? Lahat ng klase ng pakikisama nito'y ginawa niya pero hindi pa rin talaga ito bumabait sa kanya. Marahil malakas lang talaga ang pandaman nito. Hindi ba't simula pa lamang inakusa na siya nito na mabait lang siya rito dahil kay Jared? In a way, totoo yun. Magiging ipokrita uli siya kung tatanggi siya. Gusto niyang maging mommy nito at hindi yun mangyayari nang hindi muna siya nagiging asawa ni Jared. Bakit gabing-gabi ka na kumakain? Umangat ang paupo niya sa silya nang marinig niya ang boses si Jared. Huwag ka nga nagkugulat. Sorry, that's not my intention. Kumuha ito ng baso sa nilinan niya ng malamig na tubig. Bakit ngayon ka lang nagdi-dinner? Ulit sa tanong nito. Lumabi siya. Ngayon lang ako nagutom eh. Himala yata at kinakausap siya nito ng maayos. Hininito ang dining chair sa tabi niya at naupo roon. How are you? Para naman tayong di araw-araw nakikita. Nakikita tayo pero hindi kita nakukuha tanongin kung okay ka lang ba rito. Naiinip ka ba kapag umaalis kami ni Janet na iiwan ka rito mag-isa? Matanda na ako, kaya kong alimin ang sarili ko. Sorry. For what? Sa mga trabahong di mo naman dapat ginagawa pero ginagawa mo. Nagpa-proxy ka ng kay Aling Lucy bilang caretaker ng rest house pero pati pangailangan namin Jenny, inaasikaso mo. Nahihirapan ka na siguro. Ang akala niya ang pagsuprado na sa kanya ang hinihingi nito na paumanhin. Wala akong sinabing nahihirapan ako. You mean, okay lang sa'yo na pagsilbihan kami ni Jenny kahit hindi mo yung trabaho? Why? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, magugutom kayo kung hindi ko kayo pamamalengke at pagluluto. Magkakasakit kayo kung hindi ako maglilinis. Isang napakagandang ngiti ang sumilay sa labi nito. Parang mahuhulog ang puso niya. What's that? Anito ang tinutukoy ang kinakain niya. Tinikpan nito yon gamit ang kutsara niya. Tastes good. She liked the way he chewed the food. She found the movements of his mouth provocative. Napatunga nga tuloy siya habang nakatingin sa mga labi nito. Kung hindi pa magsalita, hindi niya patatantanan ng pagtingin sa mga iyon. You? Tangin nang narinig niyang sinabi nito. Ha? Ano ulit yon? Do you want a kiss? Pinatras niya ang upuan niya dahil sa sinabi nitong kiss. Baka kasi totohanin ito ang biro nito. Pero hindi naman ito nagbibiro kaya kinabahan siya. Huwag kang ganyan, baka marinig ka ni Nicole. Baka kung ano pang isipin niya. Napansin mo rin pala. Ang alin? Na gusto niyang bumalik sa buhay ko. Unfortunately for her, wala na siyang babalikan. Prinoseso ng utak niya ang sinabi nito. Wala na raw babalikan si Nicole. Ibig sabihin hindi ito tatanggapin ni Jared. Wala nitong pitak sa puso ng lalaki. Tiningnan muna ni Eloisa ang cellphone niya bago sinagot ang tawag. Sino to? Me. Wika na nasa kabilang linya. Muntik na niya mabitawan ang cellphone. Pinagalitan niya ang sarili. Ano ba nangyayari sa kanya? Para hinalikan lang siya ni Jared na nagdaang gabi nagkakagano na siya. What's the big deal with the kiss? It's a big deal. Hiyaw ng isip niya. It was the first time a man had kissed her after 5 long years. Kaya malaking bagay yun para sa kanya. Ang problema siya lang nagbibigay halaga roon samantalang sa Jared parang hindi naman iniisip ang tungkol doon. Kung gano'n kailangan niyang tanggalin yun sa isip niya. Erase. Excuse me, what was that? Tanong ni Jared sa kabilang linya. Wala. Bakit ka tumatawag? Paano mo nakuha number ko? Pumasok ako sa kwarto mo habang natutulog ka. Tapos pinakailaman mo cellphone ko? Yes. Wala siya maramdamang galit dito kahit pinakailaman nito ang gamit niya. May sasabihin siguro itong mahalaga kaya pumasok ito sa silid niya. Nang makita nitong natutulog pa siya, hinanap na lang nito ang cellphone niya at tinawagan ang sariling cellphone nito para makuha ang SIM number niya. Ano bang sasabihin mo? Puntahan mo ako rito sa site, may pupuntahan tayo. Saan? Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Sinabi nito kung paano siya makakarating sa hotel na tinatayo ng firm nito. Pagkatapos nagpaalam na ito.
Ibinaba niya ang cellphone pagkatapos siguruhin na wala na si Jared sa kabilang linya. Anong pinabalak nito? Bakit ayaw nitong sabihin sa kanya kung saan sila pupunta? Pagkababa ni Eloisa ng jeepney, nasa tapat na siya na itinatayong hotel na tinutukoy ni Jared. Palagi niyang daraanan niyo kapag namamalengke siya, ngunit noon lang niya nalaman na yun pala ang proyekto ng kumpanya ni Jared. Napansin niya ang mga contractors na nagtitibag. Nahirapan ka bang hanapin to? Hindi, nasa tapat naman ng main road eh. Jared, bakit nila tinitibag ang pundasyon? Tinatanggal nila mga substandard materials na nakasama sa pagpapatay ng skeleton ng building. Gumagamit ka ng substandard materials? Accidentally nagamit ng mga contractors dahil nang deliver sa amin ng supplier. Natuklasan ko lang ang tungkol sa substandard materials nang bumisita ako rito. Sa halip pagtuloy-tuloy ang construction, sinisira pa namin ang nabuunan namin para lang masiguro na walang maiimang mainang materyales sa skeleton ng gusali. Mahirap na. Baka bumigay pang hotel after 3 or 5 years. Malalagay sa peligro ang kredibilidad ng Clover Corp. Nandun ang sasakyan ko. Sumabay siya sa paglalakad dito. Saan ba talaga tayo pupunta? Gusto mo talagang malaman? Oo, sa presinto. Tumawag sa akin kanina umagang police officer na mahawak sa kaso ng pagnanakaw sa mga rest house dito sa Baguio. May development ng kaso at pinapapunta ako ron. Bakit kailangan isama mo pa ako? Inis na inis siya. Pinaasa siya nito at kumagad naman siya sa pain nito. Naisip ko lang na baka interesado ka rin malaman kung ano sasabihin ng police officer. Really? Baka naman na-expect mo lang na ituturo akong magnanakaw bilang kasabat nila. Pinagbibintangan mo kung ano na may kinalaman sa panloob sa rest house mo. Hanggang ngayon ba nagdududa ka pa rin sa akin? Tumawa lang ito. At tumatawa ka pa rin. Ang sama mo talaga. Nais na niyang sabunutan ito sa sobrang inis niya. Or was it disappointment? Hinila nito ang pinto sa passenger side ng Ford Links. Sakay na. Magpunta ka sa presinto mag-isa mo. Tumalikod siya. Hindi siya nagtagumpay na iwan to dahil pinigilan siya nito sa braso. Okay, sasabihin ko lang totoo. Isasama kita dahil nakikita ko to bilang opportunity maimbitahan ka mag-lunch pagkagaling natin ng presinto. Magkasama sila Nicole at Jenny kaya ngayon ko lang magagawa to. Bakit di mo naman sinabi agad? I want to tease you, I guess. Pwede ka na bang sumakay sa harapan ngayon? Tumango siya pagkatapos pumasok ng sasakyan nito. Tingnan mo nga naman. Tila hindi malayong magkatotoo ang pinapangarap niya. Gusto niyong makita mga suspects? Tanong kay Jared ng police officer pagdating ni Eloisa sa presinto. Pagkatapos malaman ni Jared na hindi na maibabalik sa kanya ang antique, naisa niyang makaalis kaagad sa presinto. Gayon pa man tumango siya. Sure. Ipinakita sa kanila ng police officer ang daan patungo sa piitan. Ayon sa police officer, yung mga lalaki raw na nakahiga sa sahig ang mga nandoob sa rest house niya. Kapansin-pansin ang pasala mga ito. Yung lalaki may malaking tattoo sa braso ang leader ng grupo nila. Totoy Ute ang alas niya. Binibenta kagad nila sa iba't ibang lugar ang mga gamit na nananakaw nila para walang makuha ebidensya laban sa kanila. Sige ho, salamat ho sa pag-aasikaso ng kaso namin. Wika niya. Tutuloy na kami. I'm really sorry kung hindi ako nagpunta ng Sagada. Hindi mawawala ang mga gamit sa rest house. Wika agad ni Eloisa pagkasakay nilang sasakyan niya. Tapos na yun, forget it. Nung una galit na galit siya na malaman niyang nanakaw ang mga gamit sa rest house. Ang ilan sa mga yun gamit pa daw ng grandparents niya, na minana ng parents niya, na pinamana naman ng mga ito sa kanya, bagamat buhay pa mga ito. Ipinagpatayo niya mga ito ng bagong bahay sa Loyola Heights 4 na taon na nakakaraan. May kasama ng mga gamit yun. Nang mabili niyang rest house sa Baguio, hiniling niya sa magulang niya na ibigay na lamang sa kanyang kagamitan nila sa lumang bahay. At pumayag ang mga ito. May sentimental value sa mga yun eh, wika ni Eloisa. Kinakagat ito ang kuko sa daliri. Hinila niya ang kamay nito para tigilan yon. He did not want her to ruin her pretty fingernails. Wala namang silbing magilty pa to. Hindi na siya galit dahil sa pagkawala ng mga antique. That was it. I said forgot about it. Na makapasok sila sa isang restaurant sa naturang hotel, nagkalimutan ni Eloisa ang tungkol sa kinagigilty nito. Ang mahal dito. Komento nito habang nakaupo. Pwede naman ako kahit sa tabi-tabi lang eh. Hindi niya alam kung nagbibiro to pero ngumiti siya. The best things in life does not come cheap. Hindi kadalasan nga kung ano pa yung pinakamasarap at pinakamaganda, yun pa ang libre o murang presyo. He watched her nude lips as she spoke. Naalala niya ang mga labi ni Nicole na parating natatakpan ng lipstick. Hindi kailangan ni Eloisa na makeup para maging maganda. Every day she looked effortlessly chic and beautiful and he was just fascinated and amazed how she was able to do that. Where do you want to go next? Talong ni Jared. Hindi ka pa babalik sa site? Ang akala ni Eloisa pagkatapos na mag-lunch, maghihiwalay na sila.
Wala pa yun sa plano ko, pero kung ayaw mo na ako makasama, gusto ko, punta tayo sa Burnham Park. Sa Burnham Park kasya nila nito. Bili mo ko ice cream. Hindi ka ba nalalamigan? Hindi, ang ganda nga ng panahon oh. Binayaran nito ang tendero ng sorbetes. Walang panukli sa 500 pisong tendero kaya hindi na nito kinuha ang sukli. Naupo sila sa tabi ng isang malaking puno. Ang generous mo yata ngayon. Am I? May sabi ka na naman siguro kaya ang bait mo. Usually masungit at irritable ka. Nakakatakot ka nga kapag nagagalit eh. Nagmumukha kang devil. Marami na kayo nagsasabing short-tempered ako. Minana ko kay Papa. Madali ring mag-init ang ulo niya. Good thing alam ni Mama kung paano siya i-handle. Hanga nga ako sa haba ng pasensya ng Mama ko sa Papa ko eh. She is the best wife in the whole world. Dahil pareho kami ni Papa na ugali, dapat lang isang babaeng katulad ni Mama mapangasawa ko. Isang babae na pagpapasensya na tuunawain ako. Higit sa lahat, hindi aalis sa tabi ko even on my worst moods. I wonder where she is. Sino? Ang babaeng yun. Bakit naghahanap to samantalang nasa tabi na nga siya nito? Biglang nawalan tuloy ng lasang sorbetes sa kinakain niya. Subukan mo kayo magbago para hindi na kailangan ng babaeng mapapangasawa mo na pagpasensyahan ka? Wika niya tulak ng inis. Mahirap naman baguhin ang ugali ng isang tao. That's the reality. Pero mas mo magbago ako kaysa tanggapin mo kung ano at sino ko, ibig sabihin hindi mo ako kayang pagpasensyahan. Umiling ito. Ang hirap na talaga makahanap ng babae na hindi demanding sa panahon ngayon. Halos lahat na lang kayo. Si Mr. Right ang hinahanap. And he won't be the right one unless he's perfect in your eyes. Kami lang ba ang demanding? Mas demanding kaya kayo. Inuutusan niyo kami na tanggapin ang mga masasamang ugali niyo. Hindi naman na kami kawawa nun dahil pagtitiisan namin kayo makasama habang buhay. He seemed dismayed and amused at her at the same time. You know what? You are difficult to analyze. Sometimes you are an ideal woman. Perfect to be my wife. Then you become a nagger. Ang sarap mong... Itinaas ito ang kamay. Alam niya ang gustong sabihin ito. Masarap siyang sakalin. Hindi niya alam kung ano nangyayari dahil malaya na lang niya na hinilan ito ang ulo niya, tinaligan siya. It's over. You can open your eyes now. Did you just kiss me? I believe I did. Bakit siya hinalikan ito sa ikalawang pagkakataon? Are you mad at me now? Kung ayaw mo na hinahalikan kita, sabihin mo lang at di ko na uulitin. Nangihingi ng pangunawa ang tingin nito. Marahil binigyan ito ng ibang kahulugan ang sandaling pananahimik niya. Pero ano nga bang isasagot niya rito? Kung sasabihin niya ang totoo na okay lang sa kanya magpahalik dito, baka easy maging dating niya. Kapag sinabi naman niyang ayaw niyang hinahalikan siya nito, baka magkaroon pa ito naman ng impresyon na hindi niya gusto ito bilang lalaki. Naputo lang sinasabi niya na may sumigaw buhat sa malayo. Daddy! Hello, baby? Nahuli niya si Nicole na masama ang tingin sa kanya. Nakita man sila nito o hindi, sapat nang naroon sila pareho ni Jared sa parke para ituring siyang kaaway nito. But she didn't care. Daddy, bakit magkasama kayo ni Eloisa? Tanong ni Jenny. Nagda-date ba kayo? Of course not. Pinuntahan lang namin ni Eloisa sa police station yung mga badman na kumuha ng mga gamit natin. Tapos nagpunta kami dito para hanapin kayo ng mommy mo. Ah, ganun. At i-deny mo pa sa anak mo nagda-date tayo? Fine. Hindi na ako sasama sa'yo next time na imbitahin mo ako lumabas. Ano meron sa inyo ni Jared? Kayo ba? Sinasabi na nga ba ni Eloisa? Hindi pumasok si Nicole ng basta-basta sa lid niya nang walang dahilan. Hindi. Tugon niya rito. Yeah, we're going steady. Ano naman ngayon sa'yo? Ay hindi maaari dahil hindi naman totoo yun. Wala kayong relasyon? Let me see. Are you seducing him? Of course not. Hypocrite. You want Jared. Admit it. Hindi sila magkaibigan kaya bakit nasasagutan ng personal na tanong nito? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin, Nicole? Nakaka-istorbo ka sa buhay namin. Sa buhay nyo? O sa mga plano mo? Nais sa loob niya? I will tell you this. Hindi mo maaagaw sa akin si Jared. May hawak akong alas. Nakalabas na to pero umaalingaw pa rin sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Batid niyang si Jenny ang tinutukoy nitong alas kay Jared. Sa rest house ulit matutulog si Nicole. Ayaw kasing pumayag ni Jenny na bumalik ito sa hotel. Sa palagay ni Eloisa, inuutusan ni Nicole si Jenny sa dapat itong gawin. Hindi na siya mabibigla kung isang araw doon ito nakatira. Ngayon pa nga lang feeling mistress of the house na ito. Noong oras ng hapunan na asikaso nito sina Jared at Jenny. Inangkin pa nito ang nagluluto ng menudo samantalang na makita siya nito kanina sa kusina. Pinalabas siya nito at ito ang tumapos sa niluluto niya. Pagsapit ng gabi, hindi siya mapakali sa higaan. Ano bang mali niya kung gumagawa si Nicole ng paraan para akitin si Jared? Ang pagkakaalam niya, mahina ang mga lalaki sa tukso.
Narinig niya ang message alert ng cellphone niya. Malamang si Rina o si Ron ang nag-text sa kanya. Tinatamad na kinuha niya sa tukador ang cellphone. Para nabuhay ang dugo niya nang mabuksan ang kanyang inbox at makita ang pangalan ni Jared. Binasa niya ang text message na padala nito. Labas ka muna. Samahan mo ako dito sa kitchen. Tinignan niya sa wall clock ang oras. 11:45. Gising pa para si Jared? Bakit siya pinapalabas ito ng silid niya? Gusto niyang punta nito pero naisip niya na wala magandang maitutulot yon. Baka lalo lang mahulog ang loob niya nito. Mabuting imasa niya ito. Sa ganun paraan hindi magiging masyado masakit para sa kanya kung babalikan nito at si Nicole. Pinatay na lang niya ang cellphone niya. Kinaumagahan, parang ayaw lumabas si Eloisa dahil sa silid niya. Baka magkita ulit sila ni Nicole. Alam niyang naroon pa rin ito at di na rin siya masyadong umaasa na aalis ito. Lalo pat nagdeklara na ito ng gera na nagdaang araw. Bakit hindi ako lumaban ng sabayan? Kung gusto niya si Jared, hindi ba dapat gumawa na siya ng hakbang para masigurong kanya ito mapupunta? Ang kaso napaka-immature ng ganun. A girl would get into a catfight to win a guy while a matured, intelligent woman would stand back and let the guy do the choosing. Kung gusto ako ni Jared, ako ang pipiliin niya. Kung hindi naman ako mapili niya, magiging masaya pa rin ako para sa kanila ni Nicole. Bakit ako magkukulong dito gayong pwede naman ako lumabas? Kumuha siya ng malinis sa sweater, jeans at underwear sa bag niya. Dalang towel naglakad siya patungo sa banyo. Naabutan niya sina Jared, Nicole at Jenny na nag-aagahan. Eloisa, sumabay ka na sa amin. Nagluto ako ng omelette. Alok na Nicole sa kanya na animo ubod ng bait. Nakatingin si Jared sa kanya. Nag-iwas siya ng mga mata. Ayaw niyang tignan to ng matagal dahil nakakaramdam siya ng insekuridad. Hindi kasi niya mapigilang isipin na malayong siya ang piliin nito sa kanila ni Nicole. Sa ganda pa lamang nakakalamang na si Nicole sa kanya. Idagdag pa ang katotohanan kailan lamang sila nagkakilala. Sa labas na lang ako kakain. Wika niya kay Nicole. Bakit? Aalis ka? Bala ko sanang mamasyal kung okay lang kay Jared. Okay lang yun. Nandito naman kami ni Jenny at kaya may magbabantay dito sa rest house. Go ahead. Take the day off. Day off? Talaga daw bang ipamukha nito sa kanya na paswelduhan siya ni Jared? Kung ito kaya ang pamukha niya na businesswoman sa lugar nila, pero ang cheap naman kung papatulan pa niya ito. Naglalakad si Eloisa sa village nang mamataan niya ang pamilya na sasakyan ni Jared sa hindi kalayuan. Kanina pa to umalis ng rest house kaya inaasahan niya na sa construction site na ito. Nasiraan kaya ito? Eloisa, sumabay ka na sa akin. Wika nito na mapatapat siya sa sasakyan nito. Hindi na, sa kabilang direksyon ako pupunta. Out of the way sa site. Bakit ngayon lang siya inalok nito na isabay siya, samantalang nagkita naman sila kanina? Dahil baan itong malaman niya ni Nicole at Jenny? Ibababa kita sa may sakayan. Wag na, I prefer to walk. Exercise din to. Umiiwas ka ba sa akin? Pinanda nito ang sasakyan upang sabayan siya. Hindi, sama naman ako ang ideyang yan. Pagmama ang maangan niya. Kung ganun, bakit tinatanggihan mo ko? Mas gusto ko nga lang kasing maglakad. Fine, you walk and I'll follow you. Jared, huwag mo na akong sundan. Huling-huli ka na sa trabaho mo. Sumulyap siya sa relo niya. It is already 9:50. Ayaw mo kasing sumabay sa akin. Napailing siya. Kinukonsensya pa siya nito. Oo na, sasakay na ako. Nakangating inihinto nito ang Ford Links. Itinulak pa nito pabukas ang pinto. Saan ka pupunta? Sa tabi-tabi. Can I go with you? Kinalutan niya ito ng noo. Absent ka sa trabaho mo para maglakwat siya? Sasabihin na lang natin na kailangan ko rin mag-off paminsan-minsan at kung isasama mo ako magkapatid ka dahil sa gagastos. Sabi ko nga, umabsent ka na lang. What's going on between us? Tanong ni Jared sa isip niya. O mas tama yata itanong niya kung ano nangyayari sa sarili niya. Hindi niya maitatatuang gusto niyang kasama si Eloisa. Gusto niyang palagi nakikita ito. Kung atraksyong matatawag yun, dapat lamang niyang aminin na naramdaman niya iyon ang una niyang makita ang mukha nito. Ngunit tulad ng ibang bagay na hindi mahalaga sa buhay niya, inignora niya iyon. But now it was pointless to pretend she did not have an effect on him. The truth was every time she smiled stunningly or she simply looked his way, something powerful was happening deep inside him. Kiss. He wanted to kiss her again tonight. Bumangon siya buhat sa pagkakahiga sa sofa. Sa sandaling nakatulog na mahimbing si Jenny, lumilipat siya sa sala. Ganun ang ginagawa niya simula ng unang gabi na doon natulog si Nicole. Ayaw niyang matulog ng kasama ito sa isang silid dahil baka umasa pa ito na magkakabalikan sila. Mabuti ng malinaw rito na wala na siyang interes dito ni Katiting. Marahan niyang itinulak pabukas ang pinto ng silid ni Eloisa. Nakahiga ito sa kama nito. Nilapat niya pasara ang pinto at naupo sa gilid ng higaan nito. Her eyes opened. Mababaw lang palang tulog nito. Jared, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na.
Bahagyang bumangon to. I can't sleep. Bakit ka nagpunta rito? Wala naman sa akin ng sagot para makatulog ka. Bumalik ka na sa kwarto mo. On one condition, give me a good night kiss first. Ayoko nga. Baka kung saan mapapunta. I don't trust that look in your eyes. May batayan to para sabihin dahil ng mga sandaling iyon? Higit pa sa isang halikan tumatakbo sa isip niya. He wanted to kiss her at least 100 times, then make love to her 1,000 times. If he could, he would do that all night. Hinawakan niyang ulo nito, tinalagan ito sa labi. Hindi ito umiwas na nagprotesta. She just sighed after the kiss. You know you're not as good looking as Richard Gomez, but you also know you are hard to resist. Wika nito. Yes. Yabang pero oo na. Mahirap kang tanggihan. Muli siyang hinagkan nito sa mga labi. Hindi niya mabilang ko ilang beses. Kailangan niya ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para lumayo rito. I don't want you to hate me after tonight. Ayoko ring makasana sinasamantala kita. I guess it's better kung lalabas na ako. Mabuti pa nga bago pati ako'y makalimot. Pabirong tugon ito. Nagtungo siya sa pinto. Bago siya lumabas, muli niyang nilingon ito. Plano ko umabsent rin sa trabaho bukas at pupunta ng Sagada. Do you wanna run away with me? Sure. Basta lakwatsa maasahan mo ko. Nakangiting sabi nito. Nagtalokbong si Eloisa na parang matatakpan na mitpis sa tela ng kumot ang hagikik niyang dulot na matinding kilig. Ang pangit ang gising niya kaninang umaga. Sino mag-aakalang hindi matatapos ang pangit ang araw niya? Buong araw silang namasyal na Jared kanina. Paulit-ulit nga lang mga lugar na pinupunta nila dahil kung tutuusin, hindi naman ganun kalaki ang Baguio. Past 6 na sila bumalik sa rest house. Na magtanong si Nicole kung bakit sila magkasabay dumating, sinabi ni Jared na nakita nito naglalakad papasok sa village at isirakay siya nito. Walang kamalay-malay si Nicole na hindi pumasok si Jared sa trabaho at magkasama sila buong araw. Bukas pupunta naman sila ng Sagada. Hindi na siya makapaghintay na sumikat ang araw. Natigilan si Jared na makita niya si Jenny palabas ng silid ni Eloisa. Titig na titig ito sa kanya. Hindi niya kailangan makulan nakita nito ng halikan niya si Eloisa. Lalapitan sana ito nang tumalikod ito at bumalik sa master's bedroom. Mabuti na rin siguro ang nangyari. Nitong nakalipas sa 2 araw, napansin niyang pilit itong pinaglalapit silang dalawa ni Nicole. Hopefully, titigilan ito ang pagmamatch sa kanila ni Nicole dahil kinakairita niya iyon. Maagang lumabas si Eloisa ng silid niya. Agad din nasikaso niyang paghanda ng agahan. Parang normal lang sa buong rest house pero hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang pakiramdam. Mas tumindi pa yun sa paglipas ng minuto dahil hanggang ng mga sandaling iyon, hindi pa rin niya nakikita sino man kina Jared, Nicole at Jenny. Natutulog ba kaya mang ito? Pinatay niya ang stove. Sandaling nakiramdam sa labas ng master's bedroom bago lakas na tinulak pabukas ang pinto. Walang tao. Nasaan sila? Tanong niya sa sarili. Kanina pang kinakagat ni Eloy sa mga kuko niya sa kamay. Magtatanghali nang ulit hindi pa rin bumabalik sina Jared. Lalo tuloy siya nag-alala na baka may nangyari ng masama. May usapan sila ni Jared na pupunta ng Sagada kaya imposibleng umalis ito kung hindi rin naman emergency ang dahilan. Kahit hindi na kami matuloy sa Sagada, okay lang sa akin. Basta't wala lang sana nangyaring masama. Bandang alauna may narinig siyang dumating na sasakyan. Nasilip niya si Nicole sa bintana, sakay ng taxi. Pinagbuksan niya ito ng pinto. It was all your fault. Anong ginawa ko? Wala ka ba talagang alam? Panguuyam nito. Nag-overdose sa pills ang anak ko. Nasa ospital siya ngayon. Para siya nakarinig na sumabog na bomba. Bakit niya ginawa yun? Nakita niya kayo ni Jared kagabi. Is everything clear to you now or you want me to tell all the gory details? She was speechless. Paano may isip na isang batang mag-overdose ng pill? Was a 9-year-old child capable of doing that or thinking that way? Ngunit nasa ospital na si Jenny ngayon at isa siya sa mga dahilan kung bakit nangyari iyon. Hindi namin sinasadya ni Jared. Stupid! Singhal nito sa kanya. Nabola ka lang ni Jared ng konti, bumigay ka na? Anong feeling mo ngayon na may relasyon na kayo dahil pumapasa siya sa kwarto mo para mahalikan ka? Sinabi ko na sa'yo noon, ako ang mahal ni Jared. Akin siya at di mo siya maaagaw sa akin. Ginagamit ka lang niya para pasakitan ako dahil may nagawa akong kasalanan sa kanya noon. Hindi yan totoo. Go ahead, mangarap ka pa. Sising-sisi na si Jared ngayon sa ginawa niyang panggagamit sa'yo para pagsilosin ako. Hindi naman siya tanga para maniwala sa mga pinagsasabi nito. Ginagamit lang ito insidenteng iyon upang mawala si Salandas nito. Hindi ako aalis. Hihintayin ko si Jared. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pero kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hihingi lang ako ng isang pabor. Kapag pinaramdam sa Jared na ayaw ka ninyang makita, huwag mo lang ipagpilitan pa sarili mo sa kanya.
Bigyan mo ng chance ang pamilya namin na makapagsimula ng panibago. 5 araw hindi umuwi si Russell sa Jared. Batid niya Eloisa ang binabantay nito sa Jenny sa ospital. Gusto man niya pumunta sa ospital para makausap ni Jared at mabisita si Jenny. Nagkaalangan siya. Siguradong ayaw siyang makita ng bata. Baka sumama pa ang kondisyon nito. Hangad niya na makarecover na ito. Ngunit ng araw na iyon inuwi na rin si Jenny sa Russell sa wakas. Nangayayat ito. Maging si Jared na bawasan ng timbang. Halatang nag-alala ito ng gusto sa anak nito. Lalo pa siyang na guilty. Ni sa hinagap, hindi niya akalaing darating sila sa ganoong kalalang sitwasyon. Ngunit hanggang lamang sandaling iyon, ayaw niyang isuko nararamdaman niya kay Jared. Kalilimutan lamang niya iyon kung si Jared mismo mag-uutos sa kanya. Lumabas siya ng kusina at naabutan si Jared sa sala. Sino nagbabantay kay Jenny? Si Nicole? Yes. Tugon itong hindi siya tinignan. Magluluto ako ng pagkain, Jenny. Wag na. Hindi rin niya kakainin kapag nalaman niyang ikaw ang naganda. Jared, totoo bang tayong dahilan kung bakit? I'm tired. Next time lang tayo mag-usap. Nasaktan siya sa pagtataboy nito sa kanya kahit alam niya na talagang pagod ito. Tatalikod na lang sana siya nang tawagin siya nito. Wag na muna tayo mag-usap sa mga susunod na araw. No, make that forever. Wag na tayo mag-usap kahit kailan dahil iyon ang makakabuti para sa anak ko. Parang may pumunit sa kanyang pagkatao. Hindi niya mapaliwanag ang sakit na naramdaman niya sa pagtatapos nito sa pamamagitan ng salita. Ngunit meron ba talagang namagitan sa kanila? O gaya ng sinabi ni Nicole ay pawang kasinungalingan lamang ang lahat? Ginamit mo lang ba ako para pagsilosan si Nicole? Siya pa rin ba mahal mo? Totoo ba, Jared? Yes, it's true, Eloisa. I am very sorry. After 3 weeks, tinitingnan ni Eloisa sa kanyang digital camera ang mga kuha nila ni Jared nang libutin nila ang buong Baguio. Bukod sa mga shots sa magkasama sila, mas maraming mga kuha ito na mag-isa lamang ito. Tuwing may ginagawa kasi ito, hindi niya maiwasang kunan ito ng larawan. Nakatingin man ito sa camera o hindi. Ano na naman yan? Sita ni Rona. Wala. Tinago niyang camera. Wala ka dyan. Huling-huli ka naman, binabalik ka na naman ang alaala niyo ng lalaking nagpaluhasay sa Baguio. Sabi naman sa'yo, i-delete mo na mga pictures niya sa camera mo. No way. Kahit bayaran pa siya ng 1 milyon, hindi niya buburahin ang mga kuha nila ni Jared sa Baguio. Yun na nga lang meron siya na may kinalaman dito, tatanggalin pa ba niya? Paano ka makaka-move on kung ayaw mo makinig sa amin? Tanong ni Rina. Madaling ma-identify ito sa kambal dahil sa birthmark nito sa pisngi. Nawala si Rona. Mag-move on din ako when I'm ready. But to be honest, it felt as it would take forever or a lifetime for her to be able to move on. That was how much she loved Jared. Painit ng painit ang ulo ni Jared. Dismayado siya sa progress ng itinatayo nilang hotel. Double time! Sigaw niya sa mga trabahador. Lumapit sa kanya ang foreman na si Romy. Mr. Vizcara, sa palagay ko dapat tayo magbaba ng kota. Nahihirapan ng mga tao kung naabutin ang target na gusto ninyo. Dahil mga tamad sila, hindi na babawi ng firma ay babayad sa kanila. Hindi totoo yan. Masisipag ang mga tao ko. Halos sakripisyo nilang oras para sa pamilya nila, masiyahan lamang kayo. Humarap siya ng palaban sa foreman. Kaya ba halos wala pang forma ang hotel? Imposibleng magpatayo ng hotel sa loob ng 1 buwan lang. Kahit sa ibang bansa wala pa nakakagawa nun. Pinipiloso mo ba ako? Ano bang gusto mo? Suntukan na lang tayo dito. May pumigil sa braso niya. Pinsan, relax. Hanggang ngayon ba naman mainitin pa rin ang ulo mo? Wala ka pa rin pinagbago. Fritz, anong ginagawa mo nito? Sinenyasan ni Fritz ang forma na iwan sila. Nagbabakasyon dito kasama mag-ina ko. We're staying there. Itinuro nito ang hotel sa tabi ng construction site. Nakita kita rito. Lumapit ako para tayakin kung ikaw nga nakita. Cause sa firm niya ba ito? Tinuro nito ang tinatayong gusali. Oo. Hinampas niya ito sa tiyan. Ang layo na talaga ng narating mo. Dati-dati pareho lang tayo ng estado. Pero ngayon mukha na lang magkahawig sa atin. Napangiti siya. Totoo ang sinabi nito. Sa lahat ng mga kamag-anak niya, ito ang pinakakahawig niya. Marami nag-aakala magkatapat sila. Tumingin ito sa relo nito. Almost lunchtime na rin. Samahan mo kami na mag-ina ko na kumain. Sure. Basta huwag mo lang ibubuking sa asawa kung kalokohan ginagawa ko ng bata-bata pa tayo. Sa atin na lamang ang mga yon. Kalokohan? Tulad ng ano? Tulad ng pagbattle ko sa ex-boyfriend mo. What did that happen? College? Si Nicole, nakalimutan mo na ba? Napansin itong clueless sa sinasabi nito kaya tumigil ito sa paglalakad. Hindi ko pa ba nababanggit sa'yo tungkol dito? Wala kang sinabi sa akin na may namagitan sa'yo ni Nicole noon, but this is your chance to explain everything.
Pinsan, hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Nicole. We just slept together. That's all. 2 months sa kayong hiwalay naman mangyari sa amin kaya naisip ko na baliwalayin sa'yo. Kung malalaman mo man. Besides, she was the one who flirted with me. Natigilan si Eloisa sa pagpasok ng salon na makita niya kung sino ang inaanhita ni Rona. Si Jared yun. Puro ng shaving cream ang mukha nito. Ngunit hindi pa rin siya maaaring magkamali na si Jared iyon. Kilala niya ang mga mata nito na animoy tumatago sa kaluluwa kapag tumitingin. Pagkatapos ito, sigurado magiging gwapo ka uli, Papa. Basta wag ka na lang ulit magpapahaba ng balbas. Kung wala kang panahon mag-shave, magpunta ka lang dito. Nakanda kaming pagsilbihan ka. Minsan lang tawagin ni Rona na Papa ang isang customer, kaya nahulaan niya nagka-crush ito kay Jared. Hinintay niya na matapos ang shaving session naman ito bago siya tuluyang pumasok ng spa salon. Eloisa! Tawag ni Jared sa kanya na makita siya nito. Can we talk? Natigilan si Rona sa pagtutupi ng towel. Magkakilala kayo? Teka, wag mo sabihin siya si Jared mo. Asar naman. Kala ko pa naman nakakita na ako ng prospective papa. Yung pa na magdamay maaari ng iba. Sige na, aalis na ako at baka may pag-uusapan pa yata kayo. Umakit na ito ng second floor. Paano mo nalaman ito? Tanong niya kay Jared. Habang tinitingnan niya ito ay naging malinaw sa kanya kung bakit hindi niya ito kayang kalimutan. Nakapagdesisyon ng kanyang puso na ito na ang nais niyang makasama sa habang panahon. Nakahanda siyang tanggapin ang buong pagkatao nito kasamang ilang kapintasan nito dahil hindi ito magiging si Jared na tuhan niyang mahalin kung wala ang mga iyon. Nagtanong ako kay Aling Lucci kung saan kita maaaring makita. Bago siya umalis sa Baguio, tinawagan niya si Tia Lucci. Sinabi niya rito sa may emergency sa salon at kailangan pa niyang bumalik sa Marikina. Patapos na rin naman ang 2 linggo na kasunduan nila kaya nakakit kagad ito sa Baguio. Wala si Jared nang umalis siya ng rest house. Wala sila naging komunikasyon mula ng araw na yon. Hindi nito sinusubukang kontakin siya, kaya ngayon hindi siya makapaniwalang naroon ito. How is Jenny? Bumuntong hininga ito. She's not my own. What do you mean? Nagkita kami nang hindi sinasadya ng pinsan kong si Fritz. Nabanggit niya may nangyari sa kanila ni Nicole almost 10 years ago. Nagkahinala ako na baka hindi ako ang ama ni Jenny. Bakit naman sasagi yun sa isip mo? Tanong niya. May nabanggit ka noon sa akin tungkol sa pagiging parent na hindi yun pinipilit kundi kusang nararamdaman tulad ng lukso ng dugo. Napaisip ako dahil wala akong maramdamang lukso ng dugo nung una ko makita si Jenny. I was just shocked and unbelieving sa malaking pagkakahawig namin. Dahil sa resemblance namin ay hindi na ako nagduda pa na baka hindi siya sa akin. Bukod pa roon ay ako ang lista ni Nicole sa birth certificate na Jenny na ama niya. Pagkatapos ay mag-usap ni Fritz, DNA testing naman ang naisip kong pinaka-foolproof na paraan para makasigurong anak ko nga talaga si Jenny o hindi. Pero nang umuwi ako sa rest house, hindi ko napigilan ng galit ko kay Nicole. I couldn't stand seeing her and I started to bluff. Sinabi ko sa niya nakuha kong kind medical record si Jenny at natuklasan kong premature si Jenny nang panganak siya. At nang kwentahin ko ang petsa, lumabas na 2 buwan na kaming hiwalay na magbuntis siya kaya imposibleng sa akin ang bata. And then I told her na alam ko na may nangyari sa kanila ni Fritz pagkatapos tayo magkahiwalay. Based on her reaction, masasabi kong sinadya niyang lokohin ako mula simula. Umaasa siyang pakakasalan ko siya para gumanda ulit ang buhay niya. Anong ginawa ni Nicole nang malaman niyang bestado mo na siya? Hindi niya pinagsinungalingan ang mga sinabi ko. Umalis siya ng rest house. Napakasama talaga niyang ina dahil iniwan niya si Jenny. Ibigay ko raw kay Fritz na wala siyang planong palakihin ng bata. Nasaan na si Jenny ngayon? Tinanggap siya ni Fritz pati ng asawa at ng anak niya. In fact, masaya ang anak ni Fritz na nagkaroon ng kapatid at kalaro. At first, hesitant si Fritz na kunin si Jenny pero nang sabihin ko sa kanya kung gaano kasama si Nicole, nagbago ang isip niya. Mas mabuting araw na sila magpalaki kay Jenny kaysa si Nicole. And by the way, masaya si Jenny sa bagong tirahan niya ngayon. Masaya rin ako para sa kanya dahil nakilala niya ang tunay niyang ama. Siya naman ang bumuntong hininga. So much had happened. I know. Saglit na nagtitigan sila. Tungkol sa sinabi ko noon, hindi yun totoo. Wika nito. Which one? Naginabit lang kita para pagsilosan si Nicole. You know how I despise that woman. Napilitan lang akong pakisamahan siya na maayos dahil kay Jenny. Let me guess. Sinabi mo yun dahil sa nangyari kay Jenny? Habang nasa hospital kami, sinisi ako ni Nicole kung bakit uminom ng maraming pills si Jenny. Nadala ako sa mga sinabi at inasyum na konsensya ko na ang totoong nang may kasalanan kung bakit nagwain ni Jenny. Naging makasarili ako at hindi ko inisip ang mararamdaman niya. Napakasama ng tingin ko sa sarili ko ng panahong yun. But later on, laman ko buhat kay Jenny mismo na si Nicole ang nagbigay sa kanya ng ideya na uminom ng pills. She told Jenny it would not hurt. That she would just sleep for a very long time. At kapag nagising siya, okay na kami ni Nicole.
Gustong gusto ni Jenny magkaroon ng buong pamilya kaya't sinunod niya ang lahat ng gusto ni Nicole. Pati ang sinumbong niya sa akin na sinaktan mo siya, utosin daw ni Nicole. Iniuutos ni Nicole. Jenny said that? Na sinasaktan ko siya? Tumango ito. Kawawa naman siya. Uhaw na uhaw siya sa pagmamahal ng mga magulang. Nauuhaw na rin ako sa pagmamahal mo. Pardon? Bumalik ka na ulit sa bahay ko, Eloisa. I need you. I chose to let you go ng hospital sa Jenny dahil yun ang dinikta ng konsensya ko. Pero nagalit ang puso't isip ko sa sarili ko. My life changed for the better when I met you. Maging ako nagbago. I became a better person. Isang mapagmahal na taong nakikita ang kagandahan ng mundo. Nang umalis ka, sumama din sa iyong taongin at naiwan ang dating ako. A person who carries a chip on his shoulder. Hindi mo naman akong kailangan pakiusapan. Talagang babalik ako sa iyo kung bibigyan mo ako ng permiso. Hinitian niya ito. I love you too, Jared. Humugot ito na malalim na hininga. Akala ko hindi ko na marinig pa ang mga salitang yan. Marinig mo ang mga salitang iyon hanggang sa tumanda tayong dalawa. Maaasahan mo yun. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Eloisa at Jared. Sana po'y nabigyan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po ako muli sa isa pang kwento na ibabahagi ko sa inyo.